Isang magandang dalaga na may kulay rosas na buhok, nakasuot ng simpleng t-shirt at maikling shorts, ang nagmamaneho ng isang luma, ngunit matatag na truck na may pangalang Haring Araw. Bigla siyang hinarang ng 7 lalaking may mga tatoo sa isang liblib na kalsada. Binalaan siyang wawasakin ang kanyang pinakamamahal na truck. Sinaktan siya, itinulak hanggang sa bumagsak at dumanak ang dugo sa mainit na aspalto. At habang sila ay nagtatawanan, sa pag-aakalang siya iiyak na lamang, bumangon siya ng walang anumang sandata. Walang sigaw, isa-isa niya silang pinabagsak sa pamamagitan ng mga galaw na hindi inaasahan, mabilis at mapaminsala. Ang mga lalaking dating umakala na siya ay isang madaling biktima, ngayon ay nakahandusay, bugbog sarado, at nakatali sa isang puno ng nara. Ngunit ang tanong, sino nga ba talaga ang dalagang ito? Ano ang lihim sa likod ng kanyang pambihirang lakas? Halina't pakinggan natin ang kanyang buong kwento. Mahalumigmig pa ang umaga, ang hamog ay kumakapit sa katawan ng Haring Araw na tila mga butil ng pawis na hindi pa natutuyo sa katawan ng isang manggagawang katatapos lamang sa mabigat na gawain. Kinukuskus ni Lina ang salamin sa harap gamit ang isang lumang tela na dating bahagi ng kanyang damit. Mabagal ang kanyang mga galaw, halos parang isang ritual. Bawat haplos ng kanyang mga daliri ay nag-aalis ng dumi ng gabi, na para bang nililinis niya ang mga alaalang ayaw niyang dalhin sa bagong araw. Hindi siya kailanman gumamit ng espesyal na basahan, hindi rin nag-spray ng anumang panlinis, tanging ang tela lamang na iyon, nagasgas na at sinipsip na ang amoy ng langis, asin, at alikabok ng kalsada. Ang truck ay hindi lamang isang makina. Ito ay kaibigan, tagapagbantay at isang pamana. Sa loob ng salamin sa gilid ay nakasabit ang isang maliit na kwintas na gawa sa kabibe, bigay ng kanyang ina bago ito pumanaw magpakailanman. Tila bumubulong ito ng walang tunog, huwag kang matakot sa daan ng tahimik. Ang tahimik ay walang laman lamang, hindi mapanganib. Huminga ng malalim si Lina, tinitigan ang langit na unti-unting nagbabago mula sa itim patungong kulay abo, at saka pinaandar ang makina. Ang ugong nito ay hindi ingay, kundi isang mahabang hininga na matagal nang naghihintay na muling gumalaw. Ang kanyang mahabang buhok na kulay rosas ay nakatali ng maluwag. Ilang hibla ang dumidikit sa kanyang liig, isang palatandaan na siya ay hindi lamang isang simpleng trooper. Siya ay isang tagapagtanggol. Ang kulay na iyon ay hindi isang pagpili sa moda, kundi isang maliit na paglaban sa inaasahan ng mga tao na ang isang babae ay dapat maging mahinhin, tahimik, at hindi dapat nagmamaneho ng isang bagay na napakalaki. Alam niya na sa mga baryong kanyang dinaraanan, may mga nag-iisip na siya ay kakaiba, may mga tumatawa, at may mga bumubulong na ang dalagang iyon ay hindi karapat-dapat maging trooper. Ngunit hindi kailanman sumagot si Lina. Binubuksan na lamang niya ang radyo, pinatutugtog ang isang mabagal na kundiman, at nagmamaneho ng may kapayapaan. Tila bawat liko ng kalsada ay isang taludtod ng tula na kailangan niyang daanan ng may paggalang. Ang kanyang maikling shorts at gasgas na t-shirt ay hindi simbolo ng kapabayaan, kundi ng kalayaang kanyang pinili. Ang kanyang katawan ay isang kasangkapan, hindi isang palamuti. Wala siyang pakialam kung tingnan siya ng mga tao, bilang isang bagay na hindi dapat naroroon, isang batang babae na may kulay rosas na buhok na kumokontrol sa isang truck na may bigat na 7 tonelada. Dahil para sa kanya, ang katapangan ay hindi tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa katatagan ng kalooban. At ang katatagan na iyon ay kanyang binubuo tuwing umaga, sa sandaling hawakan niya ang salamin ng truck at sabihin sa kanyang sarili, aalis na tayong muli, Haring Araw. Mayroon tayong misyon. Ang gasgas na t-shirt at maikling shorts na iyon na nakadikit sa katawan ni Lina ay hindi lamang kasuotan, kundi isang tahimik na pahayag na mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa gitna ng isang mundong umaasa pa rin na ang mga babae ay mag-ayos ng maayos at umupo ng mahinhin, ang kanyang presensya sa likod ng manibela ng isang malaking truck ay isang hamon sa mga nakasanayang pamantayan. Wala siyang pakialam kung may mga kumunot ang noo sa pagtingin sa kanya. Para sa kanya, ang damit ay kasangkapan sa trabaho, hindi isang entablado. Bawat tupi sa kanyang damit ay naglalaman ng kwento ng mga nakaraang paglalakbay. Bawat tilamsik ng langis sa kanyang shorts ay isang medalya ng katapangan na hindi kailangang ipagyabang. Hindi nagsuot si Lina ng labis na proteksyon dahil naniniwala siya sa kanyang sariling liksi, sa kanyang mga instinct na hinasa mula pagkabata sa gitna ng mga truck at mainit na aspalto.
Kahit sa umagang malamig pa, pinili niya ang kaginhawaan kaysa sa paghuhusga. Alam niya na ang kanyang anyo ay nagiging dahilan upang maliitin siya ng iba. At iyon mismo ang kanyang sandata. Kapag inakala ng mga tao na siya ay mahina, hindi sila handa sa lakas na tahimik niyang itinatago. Sa likod ng simpleng anyo na iyon, tumitibok ang disiplina, katapangan, at dangal na hindi kayang wasaki ng simpleng salita lamang. At kapag hinahampas ng hangin ng umaga ang dulo ng kanyang damit, ang nakikita ay hindi kawalang galang, kundi purong kasarinlan na isinilang mula sa pagpili, hindi sa pamimilit. Ang truck na iyon ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay pinangalan ng Haring Araw. Isang regalo mula sa kanyang ama, na dating trooper din ng truck sa mga ruta ng Luzon at ngayon ay pumanaw na. Ang pangalan ay mula sa paniniwala ng kanyang ama na ang truck na ito, tulad ng araw, ay laging bumabangon sa umaga upang magbigay buhay at pag-asa. Sinabi minsan ng kanyang ama, kung aalagaan mo ang truck na ito, tulad ng pag-aalaga mo sa iyong puso, hindi ka kailanman maliligaw. Naaalala iyon ni Lina sa tuwing pinaandar niya ang makina. Sa dashboard ay nakaukit ang mga inisyal na F. Ramon Silang, ang buong pangalan ng kanyang ama na hindi kailanman malilimutan. Ang truck na ito ay naghatid na ng bigas sa mga liblib na lugar ng Sierra Madre, nagkarga ng mga binhi ng palay sa panahon ng taniman sa Nueva Ecija. Naging tanging sakayan din ito para sa isang inang manganganak patungo sa ospital. Hindi lamang bakal at makina ang minana ni Lina, kundi isang moral na responsibilidad na hindi nakasulat. Bawat ugong ng makina nito ay ang hininga ng kanyang ama na nabubuhay pa rin sa mga umiikot na gulong. At ngayong umaga, tulad ng dati, tinapik ni Lina ang hood ng makina ng 3 beses, isang maliit na tradisyon na itinuro sa kanya mula pagkabata, bago tapakan ang pedal ng gas, at dalhin muli ang Haring Araw sa kalsada, sa mundo, sa tadhana na naghihintay sa dulo ng aspalto. Dumaan siya sa mga nayon na natutulog pa. Mga bahay kubo na may bubong na nipa ay nababalot ng manipis na ulap ng umaga. Tahimik ang mga kalsada sa baryo. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at mga tandang na tumitilaok ang paminsan-minsang bumabasag sa katahimikan. Sa di kalayuan, manipis na usok ang umaakyat mula sa mga tradisyonal na kusina, isang senyales na unti-unti nang bumabangon ang buhay. Bagaman hindi pa ganap nagising, dahan-dahan lamang ang pagmamaneho ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa tanawin ng may paggalang. Alam niya na sa likod ng mga pader na kawayan at mga marupok na pintong kahoy, may mga pamilyang naghihintay sa kargang bigas. May mga batang nangangailangan ng mga aklat para sa eskwela. May pag-asa na nakasalalay sa truck na ito. Ang mga gulong ng Haring Araw ay gumulong sa daang lupa, nag-iiwan ng bakas na agad ding buburahin ng hangin. Walang humihinto sa kanya rito. Tanging asong bantay lamang ang tumatahol mula sa malayo at pagkatapos ay tumatahimik muli. Kilala siya ng mga nayong ito. Alam nila na ang truck na may kulay rosas na buhok sa madaling araw ay hindi masamang pangitain, kundi tagapagdala ng biyaya. Si Lina mismo ay nakakaramdam ng kapayapaan sa mga lugar na tulad nito, kung saan mabagal ang takbo ng oras at ang mga tao ay magkakakilala pa. Gayunpaman, alam din niya na habang papalayo siya sa sentro ng lungsod, numinipis ang patong ng seguridad na karaniwan niyang tinatamasa. Nagsimulang magbago ang hangin pagpasok sa mga kanugnog na lugar. Mas malamig ang ihip ng hangin at ang mga ibon ay atubiling humuni. Ang langit na dating maliwanag ay nagsimulang matakpan ng kulay abong ulap. Tila ang kalikasan mismo ay nagbibigay ng babala na may mangyayari. Ang daan ay nagsimulang bumaba, palikuliko, at napapaligiran ng mayayabong na puno na nagpapahirap sa sikat ng araw na tumagos. Binagalan ni Lina ang takbo ng truck, ang kanyang mga kamay ay tumigas sa manibela. Nagsimulang gumana ang kanyang kutob. Narinig na niya ang mga kwento mula sa mga kapwa trooper tungkol sa lugar na ito. Isang lugar kung saan walang signal ang telepono, mahirap makahanap ng gasolina, at ang mga dayuhan ay bihirang makabalik ng buo. Ngunit hindi siya kailanman natakot. Ang takot para sa kanya ay isang luho na hindi niya kayang taglayin. Dito, bawat dahon na gumagalaw, bawat bato sa gitna ng daan, maging ang anino sa likod ng mga palumpong ay maaaring maging isang senyales. Ngunit nanatiling kalmado si Lina. Pinatugtog niya ang isang lumang kundiman mula sa maliit na radyo sa dashboard. Ang tunog ng gitara ay tila pampakalma ng kaluluwa.
Hindi niya alam na sa loob ng ilang minuto, ang katahimikang ito ay babasagin ng karahasan. Ngunit handa siya. Maaaring maliit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sinanay na ng libu-libong kilometro ng mga kalsadang hindi pala kaibigan. Lubak-lubak ang daan, may mga bitak ang aspalto, at ang mga puno ng saging ay nakatayo na parang mga kamay na may hawak na lihim. Sa magkabilang gilid ng daan, ang mga talahib ay tumutubo ng ligaw, na tila sinadyang iwanan upang itago ang mga bagay na ayaw makita ng mundo. Dinaanan ni Lina ang isang lumang tulay na gawa sa kahoy na umuugong sa ilalim ng bigat ng haring araw. Ang tunog nito ay humihiwa sa katahimikan na parang isang babala. Ang alikabok ay umuusok mula sa mga gulong sa likuran, tinatakpan ang kanyang mga bakas na tila nais siyang protektahan ng kalikasan, o di kaya itago ang panganib na nag-aabang sa unahan. Sumulyap siya sa salamin. Walang ibang sasakyan sa likuran. Tanging ang mahabang daan na umaabot hanggang sa abot tanaw. Sa di kalayuan, isang uwak ang lumilipad ng mababa, ang mga pakpak nito ay humahawi sa hangin sa mabagal na galaw na puno ng masamang pangitain. Kabisado ni Lina ang bawat liko sa rutang ito. Ngunit ngayon, mayroong kakaiba. Ang hangin ay tila mas mabigat na parang puno ng mga bulong na hindi naririnig. Gayunpaman, hindi siya huminto. Ang kanyang tungkulin ay nag-uutos sa kanya na magpatuloy. Kahit na ang kanyang kutob ay marahang sumisigaw sa loob ng kanyang dibdib, hinawakan lamang niya ng mas mahigpit ang kwintas na kabibe sa salamin at huminga ng malalim. Ang daang ito ay hindi pag-aari ng sinuman, ngunit para sa mga matatapang, sasagutin ito ng katotohanang hindi laging matamis. Sa gitna ng katahimikan, 7 anino ang lumitaw. Mga tatoo ang nakapalibot sa kanilang mga braso. Ang kanilang mga mata ay hindi kumukurap, ang kanilang mga katawan ay parang mga batong naglalakad. Tumayo sila sa gitna ng kalsada ng walang pag-aalinlangan, na tila matagal na silang naghihintay. Walang ibang sasakyang dumadaan, walang ibang tunog ng makina. Tanging ang yabag ng kanilang mga paa na dahan-dahang papalapit, sinisira ang ilusyon ng seguridad na naramdaman ni Lina. Isa sa kanila ang nagtaas ng kamay, isang malakas na senyales na huminto. Dahan-dahang inapakan ni Lina ang preno. Ang mga gulong ng truck ay huminto mismo sa harap nila. Ang alikabok ay sumayaw sa paligid ng mga gulong. Hindi siya nagmamadaling bumaba. Minasdan niya sila isa-isa. Ang kanilang mga mukha, mga matang matatalim, mga bibig na puno ng peking ngiti, at mga kilos na puno ng banta. Hindi sila ordinaryong magnanakaw. Sila ay mga tulisan na sanay ng maghari sa daang ito. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Lina. Nakatingin lamang siya ng diretsyo. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa manibela, ang kanyang paghinga ay matatag. Sa likod ng salamin ng truck, pinagmasdan niya ang kanilang mga galaw ng may kapayapaan, tulad ng isang tigre na sinusuri ang isang banta. Hindi pa nila alam kung sino ang kanilang hinarang. Hindi isang ordinaryong dalaga, kundi isang mandirigmang isinilang mula sa alikabok, langis, at malupit na kalsada. Isang malakas na bato ang tumama sa salamin, ang tunog ng pagkasira nito ay parang gulugod na nabali sa gabi. Ang mga basag na salamin ay sumabog papasok sa kabina, kumalat na parang mga metal na bulaklak na namumukadkad sa katahimikan. Hindi gumalaw si Lina. Pumikit lamang siya sandali na para bang pinipigilan ang sakit bago pa man niya ito maramdaman. Nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang kanang pisngi. Manipis ngunit malinaw, dahan-dahang dumadaloy na parang tubig ulan na tumutulo mula sa bubong ng isang bahay kubo. Sa labas, nagtawanan ang mga lalaki. Ang kanilang mga boses ay magaspang, umalingaw sa pagitan ng mga puno ng nara na tila nakikiisa sa pananahimik. Ngunit hindi sumigaw si Lina, hindi humiyaw, hindi umiyak. Dahan-dahan lamang niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang kanang paa ay bumaba ng may kapayapaan, na para bang katatapos lamang niyang magpakarga ng gasolina. Ang mga bubog na dumikit sa kanyang buhok, sa kanyang balikat, sa kanyang damit, lahat ay hinayaan niyang manatili roon. Hindi niya pinunasan ang kanyang dugo, hindi nagreklamo, tinitigan lamang sila na parang naghihintay na may humingi ng tawad. Ang basag na salamin ay hindi lamang isang pinsala, kundi isang simbolo na nilabag nila ang isang bagay na mas malalim pa sa sasakyan. Sinira nila ang kapayapaan, winasak ang katahimikan, at nilabag ang hindi nakasulat na batas na ang daang ito ay hindi sa kanila.
dahan-dahang bumaba si Lina. Ang kanyang mga sapatos na goma ay tumapak sa mga piraso ng salamin, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Tuwid ang kanyang katawan, pantay ang mga balikat, diretso ang tingin. Natahimik ang mga lalaki. Inaasahan nilang haharapin ang isang dalagang umiiyak, sumisigaw at tumatakbo. Ngunit ang kanilang nakita ay isang babaeng nakatayo sa gitna ng pagkawasak, walang takot, walang pagkalito. Ang kanyang magandang mukha, kahit na may bahid ng dugo, ay lalo pang nagpatahimik sa kanila. Dinilaan ng isa sa kanila ang kanyang labi. Aba, nakakatuwa to, sabi niya nang may pang-aalipusta. Isang munting dalaga na nagmamaneho ng truck, tapos binato lang natin. Ngunit ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa kanyang nais. Mayroong takot na hindi nila inaamin, isang takot na marahil ay humaharap sila sa isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Hindi nagsalita si Lina. Tinitigan lamang niya sila na parang binibilang ang bawat tatoo, bawat tahi sa kanilang mga damit, bawat kasinungalingan na kanilang itinatago sa likod ng karahasan. At sa katahimikang iyon, nagpasya na siya. Hindi siya hihingi ng awa. Ihingi siya ng pananagutan. Ang mga piraso ng salamin ay kumalat na parang ulan, dumikit sa pisngi ni Lina. Dahan-dahang dumaloy ang dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumurap. Hindi niya hinawakan ang kanyang sugat, hindi ito tinakpan, hindi umiyak. Dumaloy ang dugo sa kanyang lieg at tumulo sa kanyang t-shirt. Bumuo ng mga pulang tuldok na dahan-dahang kumalat na parang isang tradisyonal na pinta na hindi sinasadyang natapon. Sa paligid niya, marahang umihip ang hangin, hinahaplos ang kanyang magulong kulay rosas na buhok, na tila ang kalikasan ay nakikiisa sa paggalang sa kanyang kahinahunan. Naghintay ang mga lalaki, naghintay ng sigaw, ng gulat, ng kahinaan. Ngunit ang kanilang nakuha ay isang katahimikang mas malalim pa kaysa dati. Tinitigan sila ni Lina hindi nang may galit, kundi nang may tahimik na paghatol na mas mabigat pa sa isang sigaw. Sa kanyang mga mata, walang pagkamuhi, tanging kalinawan, ang katotohanan na sila ay hindi mga bantay ng daan, kundi mga maninira, hindi mga hari, kundi mga magnanakaw ng kapayapaan. At sa gitna ng pagkawasak na kanilang nilikha, nanatili siyang nakatayo ng tuwid, tulad ng isang puno ng balete na hindi natitinag kahit na tinamaan ng bagyo. Maliit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang katapangan ay pumuno sa espasyo, na tila bawat patak ng kanyang dugo ay isang tanda na hindi siya susuko. Kahit na sinusubukan siyang wasakin ng mundo. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga sapatos ay tumapak sa mga bubog. Walang sakit, tanging mas malalim na katahimikan. Sa paligid niya, ang hangin ay tila mabigat. Na para bang huminto sandali ang oras upang hintayin kung ano ang susunod na mangyayari. Nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito. Hindi pa sila nakaharap sa isang taong hindi sumisigaw, hindi tumatakbo, hindi humihingi ng tulong. Hindi ito isang biktima. Ito ay iba. Tumayo si Lina mismo sa harap ng truck, sa pagitan nila, na tila siya ang bantay ng isang pinto na hindi kayang gibain ng karahasan. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak pa rin sa hawakan ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay dumidiin sa malamig na metal na parang nagpipigil ng hininga. Ang dugo sa kanyang pisngi ay dahan-dahang natuyo, bumuo ng isang manipis na linya na nagparamukha sa kanya na parang isang estatwa mula sa luwad na kalalagyan lamang ng pulang kulay. Hindi siya tumingin sa iisang tao, kundi sa lahat ng sabay-sabay, na tila nakikita niya ang kaloob-looban ng kanilang mga puso. Ang kahungkagan na nagtulak sa kanila na piliin ang karahasan bilang wika. At sa gitna ng lahat ng iyon, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ninyo ako wawasakin. Binuksan ninyo lamang ang pinto na matagal ko nang hinihintay. Natahimik ang mga lalaki, hindi inaasahan na ang trooper ng malaking truck ay isang bata, maganda at puno ng kahinahunan na dalaga. Tinitigan nila siya na para bang ngayon lang sila nakakita ng isang bagay na wala sa kanilang mundo. Isang ganda na hindi humihingi ng awa, isang lakas na hindi sumisigaw, isang katapangan na hindi nangangailangan ng sandata. Isa sa kanila ang kumindat at pagkatapos ay tumawa ng malakas, na tila yun lamang ang paraan upang pagtakpan ang hindi komportableng pakiramdam na kumakagat sa kanyang dibdib. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng pinakabata. Ang kanyang boses ay mas maliit kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi sumagot si Lina. Tinitigan lamang niya sila. Ang kanyang mga mata ay kalmado tulad ng isang lawa sa madaling araw,
walang alon, ngunit malalim at kayang lunukin ang lahat ng kasinungalingan. Sa likuran niya, ang Haring Araw ay nakatayo ng matatag, basag ang katawan, wasak ang salamin sa harap, ngunit ang makina nito ay marahan pa ring umuugong na parang isang pusong ayaw huminto. Hindi nila nabalayan na ang truck na iyon ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang salamin ng may-ari nito, matatag, simple, at hindi kailanman sumusuko kahit napuno na ng sugat. At si Lina, hindi siya isang biktima na kasasaktan lang. Siya ay isang babala na dumating ng walang tunog, isang babae na natutunan na ang dangal ay hindi sinusukat sa kung gaano karami ang kaya mong dalhin, kundi kung gaano kalaki ang tapang mong panindigan ang hindi mo dapat tanggapin. Ang pinakamatangkad sa mga lalaki ay nagtaas ng kamay, itinuro ang likurang pinto ng truck. Bilis, ibigay mo na ang mga mahahalagang bagay na dala mo, sabi niya. Mas malakas ang kanyang boses ngayon na tila sinusubukang pagtakpan ang kaba. Ngunit nanatiling tahimik si Lina. Hindi siya gumalaw, hindi nagbukas ng bibig, hindi nagpakita ng takot. Kahit na inakala nilang siya'y mahina, lalo siyang naging malakas. Dahil ang kanyang lakas ay hindi mula sa mga kalamnan, kundi mula sa katatagan. Alam niya na kung susuko siya, hindi lamang mga gamit ang mawawala sa kanya, mawawala ang buong kahulugan ng paglalakbay na kanyang tinahak mula pagkabata. Sinabi minsan ng kanyang ama, ang taong sumusuko sa karahasan ay mawawala ng karapatang tumayo ng tuwid. At ngayon, sa gitna ng 7 lalaking nagbabanta, pinili niyang tumayo. Hindi dahil gusto niyang manalo, kundi dahil hindi niya kayang hindi tumayo. Sa kanyang mga mata, walang pakiusap, walang banta, tanging isang umaalingaw na katahimikan. Na para bang naghihintay siyang mapagtanto nila na hindi sila ang pinakamalakas. Sila lamang ang pinakaduwag at ang karuwagang iyon ang wawasak sa kanila. Hindi ang kanyang lakas. Hindi sumagot si Lina. Tinitigan niya sila hindi nang may takot, kundi nang may tahimik na paghatol na mas mabigat pa sa isang sigaw. Sa kanyang mga mata, walang pagkamuhi, tanging isang kalinawan na tumutusok na parang sikat ng araw na tumatagos sa makapal na hamog, ipinapakita ang katotohanang matagal na nilang itinatago. Ang mga lalaking karaniwang kumpiyansa sa kanilang tindig at matatalim na mata, ngayon ay parang mga ibong nakakulong sa isang salaming hawla, nakikita ang labas, ngunit hindi makatakas sa tinging iyon. Isa sa kanila ang naggalit ang mga ngipin, sinusubukang pagtakpan ang hindi komportableng pakiramdam sa malakas na boses. Ano ba? Binibigyan ka na ng pagkakataon, ayaw mo pang magsalita. Ngunit nanatiling tahimik si Lina. Ang kanyang maliit na katawan ay nakatayo sa gitna ng daan, napapaligiran ng matataas na puno ng nara, na tila ang kalikasan ay nagiging saksi sa kanyang katatagan. Sa likod ng kanyang magulong kulay rosas na buhok at dugong natuyo sa kanyang pisngi, mayroong isang bagay na hindi nila maintindihan. Isang katapangang hindi isinilang mula sa galit, kundi mula sa dangal na hindi maipagbibili. Akala nila ang kanyang katahimikan ay tanda ng kahinaan. Ngunit iyon ay isang paghahanda. Kailangan ninyong managot, sa wakas ay sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit umalingaw na parang isang gong na pinukpok sa gitna ng kagubatan. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang pakiusap, hindi isang banta, kundi isang pahayag na kasing linaw ng guhit ng abot tanaw sa isang maliwanag na umaga. Hindi siya humingi ng pera, hindi nagmakaawa. Hiningi lamang niya ang nararapat na maging karapatan niya, katarungan para sa pinsalang kanilang ginawa. Nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito. Sanay silang humarap sa mga biktimang umiiyak at sumusuko na ibinibigay ang lahat para lamang mabuhay. Ngunit iba si Lina. Hindi siya natatakot na mawala ng buhay, natatakot siyang mawala ng dangal. At sa kanyang pananahimik bago magsalita, pinili na niya ang isang landas na hindi nila kayang unawain. Ang landas ng isang taong mas pinahahalagahan ang katotohanan kaysa sa huwad na kaligtasan. Ang kanyang boses, kahit na mahinahon, ay parang isang martilyong bumagsak sa bato, hindi sumisira, ngunit nag-iiwan ng isang bakas na hindi na mabubura. At kahit hindi pa nila namamalayan, ang pangungusap na iyon ang simula ng kanilang pagbagsak. Nagtawanan silang muli sa pagkakataong ito ay mas malakas, mas malupit. Na para bang ang mundong ito ay pag-aari lamang ng mga naghahari sa pamamagitan ng karahasan. Tinapik ng isang lalaki ang kanyang hita habang yumuyuko na tila ang sinabi ni Lina ay ang pinakanakakatawang biro na narinig niya sa buong buhay niya.
Aba, magsusumbong ba sa barangay itong si Ineng? Humihingi ng bayad pinsala. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga puno, tumalbog mula sa isang maliit na burol sa di kalayuan. Natila kahit ang kalikasan ay minamaliit ang kanyang katapangan. Nagtatawanan sila hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa takot. Takot na mayroong isang taong naglakas loob na humingi ng katarungan sa isang lugar na matagal na nilang itinuring na kanilang kaharian ng kasamaan. Ngunit hindi na tinag si Lina. Tinitigan lamang niya sila ng may tinging hindi nagbabago, kalmado, matalim at puno ng paniniwala. Sa kanyang mga mata, ang tawang iyon ay hindi lakas, kundi isang nakabalakayong kahinaan. Nagtatawanan sila dahil hindi nila alam ang ibang paraan upang harapin ang katotohanan. At alam ni Lina, ang mga ganoong tawa ay laging nagtatapos sa isang mas malalim na katahimikan. Sumigaw ang matabang lalaki, buksan mo ang pinto sa likod. Hindi namin kailangan ang paligoy-ligoy. Ang kanyang boses ay dumagundong, binasag ang hangin na parang isang pekeng kulog na isinilang mula sa nakatagong takot. Humakbang siya pasulong, pinatigas ang kanyang dibdib, kinuyom ang kanyang mga kamao, na tila ang laki ng kanyang katawan ay sapat na para sumuko si Lina. Ngunit hindi na tinag si Lina. Tinitigan lamang niya ang lalaki mula sa kanyang mga mata, pababa sa tatoo ng dragon sa kanyang liig, hanggang sa kanyang tiyan na nakalailay na parang isang sakong bigas na sobrang puno. Sa likod ng malaking katawan na iyon, nakita niya ang isang marupok na kaluluwa, puno ng pag-aalinlangan, at isang pag-ugaling isinilang mula sa nakasanayang pananakot sa mas mahihina. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang katawan ay nagpadala ng mas malakas na mensahe, hindi ako takot sa'yo. Nagsimulang mabalisa ang mga lalaki. Inaasahan nilang sa pamamagitan ng sigaw at magaspang na kilos, susunod si Lina. Ngunit ang kanilang hinarap ay hindi isang pabayang kabataan. Siya ay isang babae na natutunan na ang kahinahunan ay maaaring maging isang sandatang mas matalim pa sa isang patalim. At sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling nakatayo si Lina, tahimik, duguan, ngunit hindi matatalo. Dumura si Lina mismo sa mukha ng matabang lalaki. Ang kanyang laway ay dumaloy sa ibabaw ng tatoo ng dragon na tila kinakagat ang sarili nitong katawan. Na para bang ang katotohanan ay tumulo mula sa kanyang bibig at winasak ang simbolo ng kapangyarihan na kanilang ipinagmamalaki. Walang sigaw, walang sumabog na galit, tanging isang nagielong katahimikan. Na para bang huminto ang oras upang pagmasdan ang isang hindi inaasahang katapangan. Natahimik ang mga lalaki. Hindi nila inasahan na magagawa iyon ng isang dalaga. Hindi lamang tumanggi, kundi tumanggi sa paraang sumisira sa kanilang dangal. Ang laway na iyon ay hindi lamang isang likido mula sa katawan. Ito ay isang paghatol. Isang tahimik na pagkilala na sila ay hindi mga bantay, kundi mga sipsip sa kapangyarihang walang dignidad. Pumikit ang lalaki, kinapa ang kanyang mukha, at pagkatapos ay tiningnan ang likido sa kanyang daliri. At sa unang pagkakataon, mukha siyang nalilito, hindi galit. Hindi naghintay ng reaksyon si Lina. Tinitigan niya silang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, tulad ng tunog ng isang gong na pinukpok sa hating gabi. Hindi ako magbibigay ng anuman, maliban na lamang kung babayaran ninyo ang pinsalang ginawa ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang bulong, ngunit umalingaw-ngao ng mas malakas pa sa isang pagsabog. Akala nila siya ay mahina dahil maliit ang kanyang katawan, dahil siya'y babae, dahil kulay rosas ang kanyang buhok. Ngunit hindi nila alam na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga kalamnan, kundi sa isang pananampalatayang hindi matitinag. Hindi humingi ng awa si Lina. Hindi siya humingi ng tawad. Hiningi lamang niya ang katarungan sa pinakasimple, pinakatapat, at pinakamatapang na paraan. At sa kanyang kahinahunan, binago na niya ang posisyon. Hindi na sila ang nagbabanta, kundi siya na ang humahatol. Sa paligid niya, ang hangin ay nanginig, ang mga puno ay tila yumuko, at ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Maging ang mga ibon na kanina ay nagtatago sa mga sanga ay nanahimik na naghihintay. Dahil alam nilang hindi na ito tungkol sa track, hindi tungkol sa mga kalakal. Ito ay isang labanan sa pagitan ng tahimik na katotohanan at sumisigaw na kasamaan. At sa katahimikang iyon, nakatayo si Lina hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang boses na hindi kayang patahimikin. Nagalit sila. Bato, bakal, kahoy, lahat ay ibinato sa truck.
Ang haring araw ay umaray. Nabutas ang katawan nito, basag ang mga ilaw sa harap na parang mga matang namatay. Nagwala ang mga lalaki na parang mga batang hindi tinuro ang humingi ng maayos, sinisira ang anumang hindi nila kayang kontrolin. Ang metal ay kumalampag, ang salamin ay lumagitik, ang mga gulong ay nagasgas. Bawat tunog ay isang sigaw mula sa isang bagay na walang kasalanan, na ginagampanan lamang ang tungkulin nitong magdala ng biyaya. Hindi gumalaw si Lina. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang truck, pinapanood ang pagkawasak ng hindi umiiyak, ng hindi sumisigaw. Sa kanyang mga mata, walang galit, kundi isang malalim na kalungkutan, tulad ng isang inang nakikita ang kanyang anak na binubugbog ng walang dahilan. Alam niya na bawat gasgas sa katawan ng truck ay hindi lamang pinsala sa metal, kundi isang insulto sa mga alaala. Doon, sa likod ng pinturang ngayon ay natuklap, nakasulat ang libu-libong kilometro ng paglalakbay, daan-daang nayon na dinaanan, at maliliit na dasal na binibigkas tuwing umaga bago paandarin ang makina. Hindi nila alam na sa pagsira ng truck na ito, sinisira rin nila ang isang bahagi ng isang kasaysayang hindi nakikita. Ngunit alam ni Lina, at ang kanyang pananahimik ngayon ay hindi tanda ng kawalan ng magawa, kundi isang akumulasyon ng lahat ng hindi na kayang patahimikin. Tahimik si Lina. Niyakap niya ang katawan ng truck, na para bang inaalagaan ang isang sugatang sanggol. Hinaplos ng kanyang mga kamay ang bawat yupi, bawat pinsala. Ang dugo sa kanyang pisngi ay natuyo na, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil sa isang bagay na malaki. Pumikit siya sandali, nilanghap ng malalim ang amoy ng langis, alikabok, at mainit na bakal, ang amoy ng kanyang tahanan, kanyang kaibigan, kanyang kasama. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang ama na minsay nagsabi, kung aalagaan mo ang haring araw ng buong puso, aalagaan ka rin niya kahit na wala ka ng lakas. At ngayon, sa gitna ng pagkawasak, naramdaman niyang buhay pa rin ang truck, humihinga pa, at nagtitiwala pa rin sa kanya. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili, hindi siya lumaban. Dahil alam niya na ang tunay na lakas ay hindi dumarating kapag sumabog ang galit, kundi kapag ang galit ay kayang pigilan hanggang sa dumating ang tamang oras. At sa likod ng yakap na iyon, sa likod ng kahinahunan na kanyang ipinapakita, inihahanda niya ang isang bagay na hindi nila nakikita. Isang bagyong isinilang mula sa katahimikan. Nang hindi mabuksan ang pinto sa likod, nagwala sila. Sinipa, hinampas, pinunit ang mga sako na naglalaman ng bigas at kape barako. Mga simpleng produkto na magpapainit sa mga tahanan sa mga liblib na nayon. Ang bigas na pinaghirapang bilhin, ang kape na inilaan para sa mga magsasakang gigising bago sumikat ang araw, lahat ay kumalat sa lupa, hinaluan ng alikabok at ng dugong natutuyo pa rin sa pisngi ni Lina. Inapakan ng isang lalaki ang sako ng bigas hanggang sa mabasag ito at saka tumawa. Hindi ito mamahalin pero sapat na to para sa isang linggong pagkain natin. Ngunit hindi umiyak si Lina. Hindi siya sumigaw. Tinitigan lamang niya ang mga bukas na sako na para bang nakikita niya ang mga mukha na maghihintay sa kargang iyon. Ang inang mag-aalala dahil walang maisasaing, ang lolo na hindi makakainom ng mainit na kape sa malamig na umaga, ang batang naghihintay ng kanin pag-uwi mula sa eskwela. At sa gitna ng pagkawasak na iyon, hindi na siya isang simpleng trooper. Siya ay naging isang tagapagbantay ng pag-asa na hindi dapat mamatay. Hinila ng isang lalaki ang kanyang buhok, itinulak siya sa malaking gulong ng truck. Sumubsob ang kanyang mga tuhod. Nagasgas at dumugo sa mainit na aspalto. Bumagsak siya ng malakas, gumulong ang kanyang katawan, ngunit walang sigaw. Tanging ang kanyang hininga na mabagal at mabigat, na parang alon na humahampas sa bato. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga tuhod, mula sa mga palad na nagasgas ng mga bubog, mula sa mga sugat na hindi niya pinansin. Nagtawanan muli ang mga lalaki. Sa pagkakataong ito, mas malaya, mas nasisiyahan, na tila sila na ang nagwagi. Tingnan ninyo, isa lang siyang ordinaryong babae, walang magawa, sigaw ng isa sa kanila habang sinisipa ang gulong na parang isang manika. Ngunit hindi nila alam na sa katahimikan matapos ang pagtulak na iyon, hindi bumagsak si Lina. Muli siyang bumangon, hindi sa lakas ng katawan, kundi sa isang lakas na mas malalim, ang dangal. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa.
Itinaas lamang niya ang kanyang ulo, tinitigan sila mula sa lupa. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mukha ay tila naging isang koronang hindi nakikita. At sa katahimikang iyon, sinabi niya ng walang tunog, hindi pa kayo nananalo. Sinira ninyo lamang ang aking katawan, ngunit hindi pa ninyo nahahawakan ang aking kaluluwa. Nagtawanan ang mga lalaki. Magandang dalaga, wala na kaming maraming oras. Bilis, buksan mo na. Tumawa sila ng malakas. Hindi nila namalayan, nakatayo na si Lina. Ang tunog ng tawa ay umalingaw-ngao sa pagitan ng mga puno, na tila ang kagubatan ay nakikiisa sa paghamak sa nasugatang katapangan. Ngunit hindi narinig ni Lina ang tawang iyon bilang isang banta. Narinig niya ito bilang isang senyales, ang katapusan ng kanilang paghahari, bilang mga mapang-api. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa mga sugat, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag na parang mga ugat ng nara na bumaon ng malalim. Ang dugo mula sa kanyang mga tuhod at kamay ay patuloy pa ring dumadaloy, ngunit hindi niya ito hinawakan. Inayos lamang niya ang kanyang paghinga, malalim at mabagal, tulad ng isang pagsasanay sa arnis na itinuro sa kanya ng kanyang ama sa kanilang lumang bakuran sa probinsya. Bawat paghinga ay isang paghahanda. Bawat pagbuga ay isang pagpapakawala ng sakit. At nang ganap na niyang ituwid ang kanyang likod, ang kanyang mga mata ay hindi nakalmado. Nagliliyab ang mga ito na parang mga baga na kalalagyan lamang ng hangin. Nakatayo na si Lina at ang mundo ay tila huminto. Natahimik ang hangin, hindi humuni ang mga ibon. Maging ang tawa ng mga lalaki ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nakakailang na katahimikan. Tiningnan nila siya hindi na bilang isang biktimang bumagsak, kundi bilang isang bagay na bumangon, at bumangon sa paraang nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Hindi niya ikinilos ang kanyang mga kamay o paa ng marahas. Tumayo lamang siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay diretso sa kanila, isa-isa, na para bang sinusukat kung sino ang unang babagsak. Sa kanyang puso, naaalala niya ang mga salita ng kanyang dating guro sa arnis, ang karahasan ay matatalo lamang ng kahinahunan na nagiging isang kontroladong galit. At ngayon, sa gitna ng tahimik na daan, sa pagitan ng wasak na truck at mga punit na sako, naabot na ni Lina ang puntong iyon. Hindi paghihiganti, hindi pagkamuhi, kundi pagbawi sa katarungang nilabag. Hindi siya nagsalita. Iginilid lamang niya ang kanyang mga paa, isang pangunahing posisyon sa arnis na itinuro sa kanilang nayon sa loob ng maraming henerasyon. At sa maliit na galaw na iyon, alam ng lahat, tapos na ang laro. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Sinipa ni Lina ang bibig ng lalaking tumatawa, ang tunog ng kanyang mga ngipin na nagkalat ay parang mga buto ng bayabas na nahulog mula sa puno. Walang sigaw, walang hiyawan, tanging isang malakas na tunog na humiwa sa hangin, na sinundan ng isang katahimikang mas malalim pa kaysa dati. Tumilapon ang lalaki paatras, hinawakan ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na hindi niya maintindihan. Hindi niya inasahan na ang isang dalagang kababagsak lamang at puno ng dugo, ay kayang sumuntok ng may bilis at katumpakan na parang isang ahas na umaatake. Hindi naghintay ng reaksyon si Lina. Hindi niya sila binigyan ng oras para mapagtanto kung ano ang nangyayari. Ang kanyang katawan ay gumalaw na kasing bilis ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng nara, walang palya, walang pag-aalinlangan. Bawat galaw ay isang pagsasanay na inulit na niya ng libu-libong beses sa kanilang bakuran sa ilalim ng sinag ng buwan, habang naririnig ang boses ng kanyang ama na bumubulong, "Huwag mong labanan ang lakas ng lakas. Labanan mo ito ng katumpakan." Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang agos ng ilog na biglang humati sa bato, maliksi, walang awa, puno ng ritmo. Iniiwasan ang unang suntok sa pamamagitan ng bahagyang pagtagilid ng katawan, at pagkatapos ay sinipa ang tuhod ng pangalawang lalaki hanggang sa bumagsak itong parang isang punong pinutol. Ang kamay ng pangatlong lalaki na sumubok na humila sa kanya ay kanyang sinalag gamit ang matigas na pulso at pagkatapos ay pinindot ang isang nerve point sa lig nito. Agad itong napaupo, hirap huminga, nanlalaki ang mga mata. Hindi siya sumuntok para manakip, sumuntok siya para huminto. Bawat galaw ay disiplina, hindi galit. Bawat hakbang ay desisyon, hindi reaksyon. At nang ang ikaapat na lalaki ay sumubok na umatake mula sa likuran, mabilis na umikot si Lina,
Hinila ang braso ng kalaban at pagkatapos ay ibinagsak ito sa lupa sa isang galaw na maganda at nakamamatay, na parang isang klasikong sayaw na naging sining ng pakikipaglaban. Ang mga lalaking nakatayo pa ay nagkatinginan, ngayon hindi na sila tumatawa. Hindi na sila nakakakita ng isang magandang dalagang mahina. Nakikita nila ang isang bagay na mas nakakatakot, isang mandirigmang isinilang mula sa katahimikan at gumagalaw na ang katotohanan ang kanyang espada. Isa-isa silang bumagsak. Ang kanilang mga tatoo ay hindi sila kayang protektahan mula sa lakas na isinilang mula sa kahinahunan. Hindi huminto si Lina. Ang kanyang sugatang katawan ay lalo pang bumilis, na tila ang kanyang mga sugat ay nagbibigay sa kanya ng isang enerhiya na hindi maintindihan ng mga umaasa lamang sa mga kalamnan. Pinabagsak niya ang ikalimang lalaki sa isang walis ng paa na sumira sa kanyang balanse, at pagkatapos ay hinampas ang pulso ng ika-anim na lalaki hanggang sa binitawan nito ang batong balaksa ng ibato. Ang huli, ang pinakabatang lalaki na kanina inagsabing gusto siyang gawing asawa, ngayon ay nanginginig na nakatayo, sinusubukang umatras. Ngunit hindi siya binigyan ni Lina ng pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang braso nito, pinilipit ito sa likod, at pagkatapos ay itinulak ito sa lupa. Hindi nang may pagkamuhi, kundi nang may katiyakan. Ang mga lalaking dating naghahari sa daan ay ngayon nakahandusay, nakabaluktot na parang mga batang pinagalitan ng husto ng isang gurong hindi kailanman nagalit dati. Ang kanilang mga hininga ay humahabol, ang kanilang mga mukha ay puno ng alikabok, at ang kanilang mga mata ay puno ng isang kahihiyang mas malalim pa sa sakit. Hindi nila maintindihan kung paano sila natalo ng isang babae. Ngunit ang kanilang naramdaman ay malinaw, hindi lamang ito isang pisikal na pagkatalo, kundi isang pagkatalo ng dangal. Binti, tuhod, tiyan, liig, bawat tama ay isang parusa para sa mga kasalanang itinuring nilang karaniwan. Ngunit hindi pumatay si Lina, hindi binali ang mga buto. Pinilayan lamang niya sila, sapat para hindi na sila makatayo at manakot ng iba ngayong araw. Sa likod ng bawat galaw, mayroong paggalang sa buhay at kasabay nito, isang matatag na pagtanggi sa paniniil. Hindi siya isang tagapaghiganti. Siya ay isang tagapagpatupad ng katarungan na hindi naghihintay ng pahintulot. Nang bumagsak ang huling lalaki, tumayo si Lina sa gitna nila. Mabilis pa rin ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang katawan ay kalmado. Hindi niya sila tinitigan ng may pagwawagi, kundi ng may katahimikang puno ng kahulugan. Na para bang sinasabi, hindi kayo nawasak dahil malakas ako, kundi dahil marupok ang inyong kasamaan. Sa paligid niya, ang daan na dating puno ng banta ay ngayon tahimik. Tanging ang tunog ng hangin na muling umihip, na tila ang kalikasan ay huminga rin ng maluwag. At sa gitna ng pagkawasak at sugatang katawan, nanatiling nakatayo si Lina, hindi bilang isang nagwagi, kundi bilang isang saksi na ang kabutihan ay maaaring manalo, hindi dahil hindi ito kailanman inatake, kundi dahil hindi ito kailanman sumuko. Tatlo sa kanila ang sumubok na tumakas, ngunit hinila ni Lina ang kanilang mga damit, dahilan upang muli silang bumagsak na parang mga batang natisod sa kanilang mga laruan. Gumapang sila sa lupa, ang alikabok ay dumikit sa kanilang mga mukha na puno ng tatoo, humahabol ang hininga, ang mga mata ay puno ng gulat. Sumigaw ang isa sa kanila, "Suko na kami, wag mo na kaming saktan." Ngunit hindi na sila hinawakan pa ni Lina. Tumayo lamang siya sa gitna ng daan, hinahayaan ang katahimikan na maging kanilang parusa. Alam niya na ang kahihiyang kanilang nararamdaman ay mas malalim pa kaysa sa sakit sa kanilang mga katawan. At sa likod ng takot na iyon, marahil ay mayroong isang butil ng pagsisisi, kahit maliit, marahil sapat na upang tumubo at maging ibang tao sa hinaharap. Hindi niya sila tinali ng mag-isa. Umupo siya sa malaking gulong ng truck, inayos ang kanyang paghinga, hinawakan ng marahan ang sugat sa kanyang tuhod. Ang kanyang dugo ay natuyo na, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa adrenaline na dahan-dahang humuhupa. Tumingin siya sa langit na ngayon ay nagsisimula ng muling lumiwanag, na tila ang kalikasan ay nililinis din ang sarili mula sa karahasang katatapos lamang mangyari. Nagsimulang huminto ang ibang mga truck. Ang mga matatandang trooper na karaniwang tahimik ay ngayon bumaba na may mga mukha na puno ng paghanga. Kilala nila si Lina, ang ilan ay nakasabay na niya sa pagkain sa mga karinderya sa tabi ng daan, nagsindi ng sigarilyo sa mga pahingahan at nagbigayan ng senyales ng ilaw sa gabi. Hindi sila agad nagsalita.
Nagmasid lamang sila. Nakita ang isang batang babae na may kulay rosas na buhok na nakaupo sa gitna ng 7 lalaking nakahandusay. Wasak ang kanyang truck, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininging pa rin na parang araw sa umaga. Isa sa kanila, isang matandang lalaki na may puting buhok at mga kamay na puno ng kalyo, ang dahan-dahang lumapit. "Ayos ka lang ba, Ineng?" tanong niya. Nanginginig ang kanyang boses. Tumango lamang si Lina. Walang salita, nagsimulang kumilos ang mga trooper. Mayroong nagtali sa mga kamay ng mga lalaki gamit ang lubid. Mayroong nagbuhat sa kanilang mga katawan sa ilalim ng isang mayabong na puno ng nara. Mayroong tumawag sa pulisya ng may matatag na boses. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling nakaupo si Lina, yakap ang kwintas na kabibe sa kanyang liig, na para bang ipinapaalala sa sarili, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay isang patunay na kahit sa pinakaliblib na daan, ang kabutihan ay hindi kailanman nag-iisa. Itinali nila ang mga lalaki sa puno ng nara. Ang kanilang mga tatoo ngayon ay naging kahiyahiyang palamuti, hindi simbolo ng lakas. Ang magagaspang na lubid ay pumulupot sa kanilang mga pulso at paa. Itinatali ang mga katawang dating puno ng banta sa puno na naging saksi na sa daan-daang tag-araw at tag-ulan. Hindi na lumaban ang mga lalaki. Yumuko na lamang sila, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa, na tila natatakot na makita ang mga matang dati nilang kinatatakutan. Sa paligid nila, marahang umihip ang hangin, pinapagalaw ang mga dahon ng nara na tila bumubulong, hindi ito parusa. Ito ay isang paalala. Ang ibang mga trooper ay nakatayo sa isang maliit na bilog, hindi nagsasalita, tinitigan lamang si Lina ng may paggalang na hindi kailangang sabihin. Mayroong kumuha ng panyo, nag-alok ng tubig. Mayroong nagpatong ng isang lumang jacket sa kanyang mga balikat ng walang salita. Walang palakpakan, walang sigawan, tanging isang katahimikang puno ng kahulugan. Na para bang alam ng lahat na hindi ito isang kwento tungkol sa isang katapangang nanalo, kundi tungkol sa isang katapangang nanatiling nakatayo, kahit nasugatan ang katawan. Narinig ang tunog ng sirena mula sa di kalayuan. Mabilis na dumating ang sasakyan ng pulis. Maalikabok ang mga gulong, kumikislap ang mga ilaw, at bumaba ang mga opisyal na may seryosong mukha. Ngunit nang makita nila ang tanawin sa harap nila, 7 lalaking nakatali sa puno ng nara, isang wasak na truck, at isang dalagang may kulay rosas na buhok na nakatayo na may mga sugat sa pisngi at tuhod, huminto sila. Isang opisyal na matagal nang humahawak sa mga kaso ng holdapan sa rutang ito ang dahan-dahang lumapit. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Totoo ba? Kayo ang nakahuli sa kanila?" tanong niya. Mahina ang kanyang boses, halos isang bulong. Tumango ang mga trooper. Walang nagsalita. Tanging si Lina lamang ang nag-angat ng ulo at tinitigan siya ng may kapayapaan. Tiningnan ng opisyal ang truck na haring araw. Basag ang katawan, wasak ang salamin sa harap, at ang mga sako ng bigas at kape ay nagkalat sa lupa. Nakita niya ang dugong natuyo sa daan. Nakita niya ang mga sugat sa katawan ng dalaga. At alam niya, hindi ito isang ordinaryong pangyayari. Ito ay isang kwento na matagal na niyang naririnig mula sa mga matatanda, tungkol sa isang babaeng isinilang mula sa kalsada, na hindi umiiyak kundi tumatayo. At ngayon, nakikita niya ito. Wala siyang sinabi, tumango lamang ng dahan-dahan at nagsalita, "Matagal na namin silang hinahanap. Kayo, tinulungan ninyo kami ng higit pa sa aming inaasahan." Dumating ang mga pulis sa loob ng 20 minuto. Nagulat sila nang makita ang 7 lalaking nakatali at isang duguan na dalaga sa gitna. Dumating ang mga investigador, kumuha ng mga litrato, itinala ang posisyon ng mga katawan, inayos ang mga punit na sako, at kinuha ang mga piraso ng salamin mula sa kabina ng truck. Isang babaeng pulis ang lumapit kay Lina, yumuko ng bahagya, at nag-alok ng benda at tubig. Tinanggap ito ni Lina ng may maliit na tango, ngunit hindi gaanong nagsalita. Nakaupo lamang siya sa gulong ng truck, hinahayaan ang mga mediko na linisin ang mga sugat sa kanyang pisngi at tuhod. Ang ibang mga opisyal ay abala sa pagtatanong sa mga lalaki na ngayon ay maputla na ang mga mukha, nanginginig ang mga boses, at nanghihina ang mga katawan. Natila ang lahat ng kanilang kayabangan ay nawasak kasabay ng pagbagsak ng kanilang mga katawan kanina. Isa sa kanila ay umiyak pa, humingi ng tawad, sinabing napilitan lamang, ngunit hindi natinag ang mga pulis.
Alam nila na ang listahan ng mga wanted na ito ay kasing kapal na ng talaan ng baryo. 12 ng ulat ng pagnanakaw, pangungutong, at maging karahasan sa mga kababaihan. At ngayon, lahat ng iyon ay nagwakas dahil sa isang batang dalaga na ayaw isuko ang kanyang truck. Nalabanan mo silang lahat ng walang sandata, tanong ng isang pulis. Nanginginig ang kanyang boses. Siya ay isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Ang kanyang mukha ay pagod na sa 12 ng kaso na hindi kailanman nalutas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang noong unang beses siyang magsuot ng uniforme. Tinitigan siya ni Lina ng walang labis na emosyon. Hindi siya ngumiti ng mayabang, hindi nagpakita ng pagwawagi, sumagot lamang ng mahina na parang isang taong may inaalala mula sa malayo. Hindi ko sila nilabanan dahil gusto kong manalo. Nilabanan ko sila dahil hindi ko kayang hayaan silang sirain ang tama. Dahan-dahang tumango ang pulis at tinapik ang kanyang balikat, isang kilos na bihirang gawin sa sinuman. Sa likod ng kanyang gusot na uniforme, nakaramdam siya ng hiya at paghanga, hiya dahil sa matagal na panahon, nabigo siyang protektahan ang daang ito. Paghanga dahil mayroong mga taong tulad ni Lina na nananatiling nakatayo habang ang lahat ay pinipiling manahimik. At sa gitna ng ugong ng mga sasakyan ng pulis na naghahandang dalhin ang mga lalaki, na natiling nakaupo si Lina, pagod ang katawan, ngunit magaan ang puso. Na para bang isang mahabang pasanin ang sa wakas ay nabitawan mula sa kanyang mga balikat. Ngumiti si Lina, isang ngiting hindi naglalaman ng pagwawagi, kundi ng isang pagsukong puno ng katapangan. Walang sigawan, walang iyakan, tanging isang labi na marahang umiti. Na para bang katatapos lamang niyang gawin ang isang trabahong dapat gawin, hindi isang bagay na dapat ipagyabang. Ang ngiting iyon ay hindi para sa mga pulis, hindi para sa mga trooper na nakatayo sa likuran, at lalong hindi para sa mga lalaking nakatali sa puno ng nara. Ang ngiting iyon ay para sa kanyang ama, na marahil ay nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga ulap. Sa gitna ng sikat ng araw na walang awa, isang lumang truck ang dahan-dahang umuusad. Ang mga gulong nito ay gumugulong sa alikabok at pawis. Ang truck na ito ay kakaiba. Hindi ito nagkakarga ng buhangin o mga basura, kundi mga karton na may plastik na takip na naglalaman ng mga gamot, antibiotics, dextrose, gamot sa sugat, lahat ay para sa mga nakaligtas sa malaking baha sa silangang rehiyon. Ang truck ay gumagalaw na parang isang dasal na patuloy na humahakbang, kahit na ang mundo sa paligid nito ay nagielo sa trapiko at pagod. Sa loob ng kabina, tuwid na nakaupo si Maya. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kaliwa ay paminsan-minsang pinupunasan ang pawis sa kanyang sentido. Ang kanyang kulot na buhok ay nakatali ng maluwag, ilang hibla ang dumidikit sa kanyang maalikabok na pisngi. Ang kanyang mga mata ay hindi pumipikit kahit na nakakapasong ang sikat ng araw. Nakatingin siya ng diretso sa unahan, na tila ang daang ito ay sa kanya lamang at sa kanyang misyon. Alam niya na bawat minutong lumilipas ay nangangahulugan ng isang buhay na maaaring hindi na mailigtas sa mga evacuation center. Isang nurse sa kabilang linya ng telepono kaninang umaga ang nagsabi, "Nagsisimula ng lagnatin ng mataas ang mga bata dito, ma'am. Kung hindi darating ang gamot ngayon, hindi na namin alam." Tumango lamang si Maya at mas lalong inapakan ang gas. Hindi siya isang bayani. Siya lamang ay isang babae na naniniwala na ang tamang daan ay hindi laging ang pinakamakinis. Minsan, kailangan itong tahakin na may flat na gulong at isang pusong kumakabog ng mabilis. Sa di kalayuan, isang matinis na sirena ang umalinggaw-ngaw, mapilit na parang isang babalang hindi maaaring baliwalain. Isang marangyang konvoy ang dumating na may mga kumikislap na ilaw na humihiwa sa mainit na hangin na parang isang espadang nais pumutol sa oras. Mga itim na sasakyan ang humarang sa daan, ang mga gwardiya ay nakatayo ng tuwid, maayos ang uniforme, at ang mga baril ay nakasabit ng may kayabangan. Dumating sila hindi para magligtas, kundi para mag-escort, isang opisyal na patungo sa isang pananghalian sa isang mamahaling restaurant. Ang mga mamamayang naipit sa trapiko ay lumingon, at pagkatapos ay yumuko muli, hindi naglakas loob na magsalita. Ngunit patuloy na umusad si Maya. Walang makakapigil sa kanya. Hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil alam niya na sa likod ng bawat umuugong na sirena, may mga buhay na naghihintay. Hindi siya maaaring huminto. Hindi siya maaaring sumuko.
Kung tatabi siya ngayon, bukas ay tatabi siyang muli. At sa susunod na araw, tatabi siya hanggang sa wala nang matirang dapat iligtas. Ang trapiko ay nakalatag na parang isang bukas na sugat sa puso ng lungsod. Mga sasakyan, motor, mga naglalako, maging ang mga ibong lumilipad ng mababa ay tila atubiling dumaan. Lahat ay naipit sa isang mabigat na katahimikan, puno ng pagkalito at pagod. Umiiyak ang mga bata sa likurang upuan. Kinuyom ng mga ina ang kanilang mga kamay habang ang mga trooper ay nagsisindi ng sigarilyo bilang takas. Walang gumagalaw. Walang naglalakas loob. Tanging ang truck ni Maya ang patuloy na umuusad, mabagal ngunit tiyak na parang isang huling hininga na ayaw mamatay. Ang mainit na hangin ay nagpapalalim sa katahimikan at bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa pasensya. Ang mga mamamayan na kanina'y tahimik ay nagsimulang magbulungan. Baliw siya. Mahuhuli siya. Truck lang yan, bakit hindi tumabi? Ngunit hindi narinig ni Maya. Ang naririnig lamang niya ay ang tunog ng orasan sa klinika ng mga nagsilikas, isang tunog na nagsasabing may oras pa, ngunit hindi na marami. Sa harap niya, ang mga mamahaling sasakyan ay nakahinto na parang isang pader ng kapangyarihan. Muling sumigaw ang mga sirena, mas malakas, mas agresibo. 3 motorsiklo ng pulis ang mabilis na kumilos, hinarang ang kanyang truck mula sa harap, gilid at likod, isinasara ang daan na parang 3 lobo na pumapalibot sa isang biktima. Isang pulis ang bumaba at lumapit sa salamin ng truck, kumatok ng malakas, at pagkatapos ay sumigaw, "Hindi mo ba naririnig ang sirena?" Hindi lumingon si Maya. Huminga lamang siya ng malalim at inapakan ng bahagya ang gas. Alam niya na kung tatabi siya ngayon, tatabi siya magpakailanman. At sa likod ng kanyang karga, may isang inang naghihintay ng antibiotics para sa kanyang anak na mailagnat. May isang lolo na nangangailangan ng insulin. May mga sanggol na hindi pa nakakaranas ng mahimbing na tulog mula nang dumating ang baha. Hindi siya nagdadala ng mga gamit. Nagdadala siya ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi kailanman humihinto dahil lamang sa isang sirena. Patuloy na umusad si Maya nang hindi binabawasan ang bilis, nang hindi inililihis ang tingin. Ang lumang truck ay gumalaw na parang isang taong nawalan na ng lahat maliban sa determinasyon. Kahit na 3 motorsiklo ng pulis ang humaharang sa kanya, kahit na ang daan sa harap niya ay puno na ng mga nakaunipormeng katawan, hindi niya inapakan ang preno. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kahinahunan na parang tubig sa ilalim ng isang balon na hindi natitinag ng bagyo sa itaas. Ang salamin sa harap ng truck ay nagpapakita ng anino ng mga pulis na papalapit. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa galit. Ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa manibela na para bang handa ng umatake. Ngunit hindi sila nakita ni Maya. Nakita niya ang mga mukha na hindi niya kailanman nakilala. Isang inang yumayakap sa kanyang nanginginig na anak. Isang nurse na umiiyak sa sulok ng isang tolda dahil ubos na ang gamot. Isang lolo na bumubulong 5 araw na. Diyos ko, kailan darating ang gamot? Hindi siya nagdadala ng gamot para sa sarili. Nagdadala siya ng gamot para sa mga walang boses. At ang boses na iyon, ang boses na hindi naririnig ng mga nasa kapangyarihan, ang nagpapatuloy sa kanya. Mas lumapit ang mga motorsiklo ng pulis. Isa sa kanan, isa sa kaliwa, at isa pa mismo sa harap, hinaharangan ang buong espasyo. "Huminto ka na," sigaw ng isang pulis. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa gitna ng tahimik na trapiko. Ngunit hindi huminto si Maya. Mas lalo niyang inapakan ang pedal ng gas. Na para bang ang kanyang katawan ay naging isang makina na iisa lamang ang naiintindihan na utos, abante. Sa labas, nagsimulang sumigaw ang mga mamamayan, "Miss, tumabi ka na, huwag kang magmatapang." Ngunit ang kanilang mga boses ay tinangay ng hangin, hindi umabot sa kanyang mga tainga. Hindi niya narinig dahil mayroon siyang pinakikinggan na mas malalim, ang tibok ng puso ng mga batang hindi pa umiinom ng gamot, ang maikling paghinga ng mga inang hindi makatulog, ang mga dasal na nakasalalay sa katapangan ng isang babae na ayaw sumuko. Ang truck ay umusad hindi dahil laban ito sa batas, kundi dahil naniniwala siyang mayroong mas mataas na batas, ang batas ng sangkatauhan. At ang batas na iyon ay hindi kailanman nagsasabing tumabi. Sinasabi nito magpatuloy. Nagsimulang sumigaw ang mga tao sa gilid ng daan.
Ang kanilang mga boses ay magkahalo ng pag-aalala at pag-aatubili. "Miss, tumabi ka na, huwag kang humanap ng gulo." Ang sigaw na iyon ay narinig mula sa isang nagtitinda ng pansit na itinutulak ang kanyang kariton sa bangketa. Mula sa isang trooper ng tricycle na yumuyuko sa likod ng kanyang helmet. Mula sa isang matandang babae na mahigpit na niyayakap ang kanyang apo na para bang malapit nang dumating ang karahasan. Ngunit hindi tumugon si Maya. Hindi niya binagalan ang takbo ng truck, hindi lumingon kahit na hindi kumurap. Nakaupo siya ng tuwid ang mga balikat, matigas ang panga na parang isang estatwang sadyang itinanim sa gitna ng bagyo. Sa paligid niya, maingay ang mundo, ngunit sa loob niya, perpektong tahimik. Mayroon lamang isang boses na pinapayagan niyang pumasok, ang tunog ng tuyong ubo ng isang bata sa evacuation center. Isang tunog na narinig niya sa kanyang mga panaginip sa loob ng 2 gabi. Ang tunog na iyon ay mas malakas pa sa sigaw ng mga mamamayan, mas matalas pa sa mga busina, mas nag-uutos pa sa anuman. Alam niya na kung tatabi siya ngayon, hindi na titigil ang boses na iyon. Patuloy siyang mumultuhin ito, kahit na humupa na ang baha at tinanggal na ang mga tolda. Patuloy na umusad ang kanyang truck, kahit na ang aspalto ay lalong napupuno ng mga hadlang, mga motor, sasakyan, at mga taong nagsisimula ng magpanik. Malakas na kinatok ng mga kamay ng pulis ang salamin, paulit-ulit, na para bang sinusubukang wasakin ang isang pader na hindi lamang gawa sa salamin, kundi sa isang determinasyong hindi kayang basagin. Pumikit sandali ang mga mamamayan na para bang sa ganoong paraan ay maaari silang magpanggap na hindi nakikita. Ngunit nanatiling nakadilat ng malaki si Maya. Ayaw niyang palampasin ang anumang bagay. Gusto niyang makita ang mga mukha na iyon, ang mga mukha na piniling manahimik, na piniling matakot, na piniling maniwala na ang kapangyarihan ay laging nananalo. At dahil doon mismo, hindi siya maaaring huminto. Hindi lamang siya naghahatid ng gamot, naghahatid siya ng katapangan. Kahit na isang truck lamang, isang babae, isang pusong tumitibok laban sa libu-libong boses na nagsasabing sumuko na siya. Sa kanyang katahimikang tumatago sa langit, sinabi ni Maya ang higit pa sa kayang sabihin ng libu-libong sigaw, na ang sangkatauhan ay hindi dapat sumuko dahil lamang may sirenang tumutunog. Ang mga kamay ng mga pulis ay nagsimulang humampas sa salamin ng truck, paulit-ulit, malakas, walang tigil. Ang tunog ng metal na tumatama sa salamin ay umalingaw na parang tunog ng kampana na tumatawag sa pagkawasak. Ang alikabok at init ay umiikot sa paligid ng truck, ngunit nanatiling tahimik si Maya. Walang galaw, walang gulat, tanging ang kanyang hininga na maririnig na mabagal at malalim, na para bang siya'y nagdarasal hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng kahinahunan. Bawat hampas ay yumayanig sa katawan ng truck, ngunit hindi ang kanyang katawan ang gumagalaw, kundi ang mundo sa paligid niya. Ang mga mamamayang sumisigaw ay ngayon na tahimik. Tinakpan ng mga bata ang kanilang mga tainga. Isang ina ang umiyak ng walang tunog, tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang bibig. Natatakot sila hindi sa karahasan mismo, kundi sa kung ano ang mangyayari kapag mayroong naglakas loob na tumanggi dito. At si Maya, na may dugong nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi, dahil sa isang maliit na bitak sa salamin, ay nanatiling nakatingin ng diretso sa unahan. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Naramdaman niya ang isang katahimikang mas malaki pa sa lahat ng ingay, isang katahimikang nagsasabing hindi siya nag-iisa. Sa likod ng bawat hampas, mayroong 1,000 buhay na naghihintay at hindi na sila maaaring maghintay pa. Pagkatapos, isang huling hampas, mas mabangis, mas sinadya. Kinuha ng isang pulis ang isang bato mula sa bangketa, iwinasiwas ito ng buong lakas, at sumabog ang salamin sa harap ng truck. Ang mga piraso ng salamin ay kumalat na parang isang madugong ulan ng bubog, tumama sa mukha ni Maya, nagasgas ang kanyang pisngi, at nagpadaloy ng isang manipis na dugo na sumunod sa linya ng kanyang panga. Dahan-dahang dumaloy ang dugo, hindi humihinto. Ngunit hindi ito pinunasan ni Maya. Hindi siya kumurap. Hindi siya sumigaw. Huminga lamang siya at dahan-dahang inapakan ang preno, na para bang pinipigilan niya ang oras. Ang basag na salamin ay hindi lamang sumira sa isang pisikal na harang. Sinira nito ang ilusyon na ang kapangyarihan ay laging protektado, na ang katotohanan ay dapat magtago, na ang isang babae ay walang karapatang tumayo sa parehong daan ng mga opisyal. Ngunit nanatiling nakaupo si Maya,
at sa katahimikang kapapanganak lamang mula sa pagkawasak na iyon, alam niyang ngayon, kailangan nang makita ng lahat dahil basag na ang salamin at wala nang maitatago. Dumaloy ang dugo sa pisngi ni Maya, manipis at pula na parang isang linyang iginuhit ng mismong katotohanan. Hindi niya hinawakan ang kanyang sugat, hindi pinunasan, hindi tinakpan. Hayaan itong dumaloy, hayaan ang lahat na makita. Dahil ang dugong iyon ay hindi lamang mula sa sugat ng salamin. Ito ay ang dugo mula sa libu-libong buhay na hindi kailanman binigyan ng pansin. Mula sa mga inang umiiyak sa mga tolda, mula sa mga batang nagtitiis ng lagnat ng walang gamot. Mula sa mga boses na hindi kailanman pinayagang magsalita. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa natitirang bahagi ng salamin. Ang kanyang mukha ay marumi, maalikabok, duguan, ngunit ang kanyang mga mata ay malinis. Walang takot, walang pagsisisi, tanging isang katatagan na naging bahagi na ng kanyang mga buto. Sa labas, ang mga pulis ay nakatayo sa katahimikan, sandaling nagulat sa kanyang kahinahunan. Inaasahan nila ang sigaw, iyak, paghingi ng tawad. Ngunit ang kanilang nakuha ay isang katahimikang mas mabigat pa sa lahat ng kanilang narinig. At sa katahimikang iyon, nagbago si Maya, hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang bayani. Siya ay naging isang salamin at ang salamin ay hindi kayang patahimikin. Huminto ang truck. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil gusto niyang makita ng lahat. Makita na ang kapangyarihan ay hindi laging naglalakad sa tamang daan. Huminto siya sa gitna ng kalsada, mismo sa pinakamakitid na punto, sa pagitan ng dalawang sasakyang naipit sa harap ng marangyang konvoy na nakulong sa sarili nilang kayabangan. Ang trapiko na kanina ay nakakainis lamang ay ngayon naging isang bagay na mas malalim. Isang sapilitang paghinto. Isang pahinga na pinilit ng katapangan. Ang mga sasakyan sa likuran ay hindi makagalaw. Ang mga motor ay hindi makasingit. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Lahat ay naipit, hindi dahil sa baha, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa isang babae na tumangging tumabi. At sa gitna ng lalong bumibigat na katahimikan, nagsimulang tumingin ang mga mamamayan, hindi na nang may takot, kundi nang may pagtataka. Na para ba ngayon lang nila napagtanto, hindi ito tungkol sa isang truck, ito ay tungkol sa kung sino ang may karapatang dumaan sa parehong kalsada. At si Maya, na may dugo sa pisngi at mga gamot sa likuran, ang tanging naglakas loob na sumagot, ako. Binuksan ni Maya ang pinto ng truck ng dahan-dahan, na parang nagbubukas ng isang bagong pahina na matagal nang nakasara. Bumaba siya ng may mahinahong hakbang. Ang kanyang mga paa ay tumama sa mainit na aspalto, ngunit hindi napaso. Na para bang alam ng lupa na may dala siyang isang bagay na sagrado. Walang bigla ang galaw, walang sigaw, tanging ang kanyang presensya na biglang nagpabago sa hangin. Tumayo siya sa gitna ng daan, sa gitna ng usok ng tambutso at lumulutang na alikabok. Ang kanyang katawan ay payat ngunit tuwid na parang isang poste ng watawat na hindi kailanman natumba ng bagyo. Ang kanyang magulong buhok ay hinipan ng marahang hangin. Duguan pa rin ang kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang bagay na hindi maaaring baliwalain, dangal. Hindi siya nang hamon. Nariyan lamang siya, at ang kanyang presensya mismo ay naging isang kilos. Sa paligid niya, pinigil ng mga mamamayan ang kanilang hininga. Maging ang mga busina na kanina iwalang tigil sa pagtunog ay ngayon tahimik. Na para bang ang kalikasan mismo ay nagbigay ng espasyo para sa isang katapangang bihirang lumitaw sa tanghaling tapat. 7 pulis ang sabay-sabay na kumilos, bumuo ng isang bilog sa paligid niya na parang mga leong pumapalibot sa isang biktima. Ang kanilang mga uniforme ay maayos, ang kanilang mga itim na sapatos ay makintab, ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa mga batuta, ngunit ang kanilang mga mukha ay namumula sa galit na hindi makontrol. Tumayo sila ng mataas, na tila nais nilang takpan si Maya ng kanilang malalaking katawan. Isa pa nga ang nagturo sa kanyang ilong habang nagsasabi, "Sino ka sa akala mo?" Ngunit hindi umatras si Maya. Itinaas niya ang kanyang baba, tinitigan ang bawat isa sa kanilang mga matang puno ng kapangyarihan, ngunit walang pakikiramay. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Dahil ang kanyang katawan mismo ay nagsasalita na hindi siya yuyuko dahil lamang may dala silang tsapa. Sa likod ng kanyang maliit na katawan, ang lumang truck ay umuusok pa rin ng manipis na usok, dala ang daan-daang buhay na hindi nakikita ng kanilang mga mata.
At sa gitna ng mainit na daan na iyon, hindi lamang nakatayo si Maya. Siya ay naging isang hangganan sa pagitan ng kapangyarihang nawala ng puso at ng sangkatauhang tumatangging mamatay. Nanatiling nakatayo si Maya sa gitna ng daan. Ang kanyang payat na katawan ay tuwid na parang isang punong tumubo sa gitna ng mga bato. Hindi humihingi ng matabang lupa, ngunit nananatili dahil ang kanyang mga ugat ay tumagos na sa katotohanan. 7 pulis ang pumalibot sa kanya. Mabigat ang kanilang paghinga, matalim ang kanilang mga tingin. Na para bang siya ay isang banta na kailangang wasakin, hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kanyang katapangan. Isa sa kanila, na may boses na dumadagundong na parang isang kulog na hindi humihinto, ay sumigaw, "Hindi mo ba narinig ang sirena?" Ngunit hindi sumagot si Maya sa pamamagitan ng mga salita. Tumango lamang siya ng dahan-dahan at pagkatapos ay itinuro ang likuran, patungo sa mahabang trapiko, sa daan-daang sasakyang naipit, sa mga mamamayang nakatingin sa kanya nang may mga matang puno ng takot at pag-asa. Wala siyang sinabi, ngunit malinaw ang kanyang kilos. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung gaano karami ang naipit. Tingnan ninyo kung gaano kaliit ang espasyong natitira para sa mga tunay na nangangailangan. Kung tatabi siya ngayon, sino ang maghahatid ng gamot na iyon? At kung hindi siya tatabi, mali ba iyon? O ito na ba ang tanging tamang gawin? Kinuyom ng pulis ang kanyang kamao, namula ang kanyang mukha. Tiketan ka dahil sa pagharang sa opisyal, sigaw niya muli, na tila ang salitang iyon ay kayang palitan ang katarungan. Ngunit nanatiling tahimik si Maya. Tinitigan niya sila hindi nang may pagkamuhi, kundi nang may malalim na kalungkutan, isang kalungkutang alam na hindi sila masama, sanay lamang. Sanay na sumunod sa utos ng hindi nagtatanong, sanay na mag-escort ng mga mahahalagang tao, nang hindi tinitingnan ang mga hindi mahalaga. Itinaas niya ang kanyang kamay ng dahan-dahan, hinawakan ang sugat sa kanyang pisngi, at pagkatapos ay itinuro ang dugong iyon sa kanila. Bayaran ninyo muna ang salamin, sabi niya ng mahina, ngunit malinaw ang kanyang boses, tumagos sa kaguluhan. Saka tayo mag-usap tungkol sa tiket. Walang tumugon, walang nakaintindi. Narinig lamang nila ang isang hindi makatwirang hiling mula sa isang babaeng nagdadala ng gamot, hindi kapangyarihan. At sa gitna ng pagkalito na iyon, isang bagay ang malinaw. Hindi sila takot sa kanyang katapangan. Takot sila dahil pinakita niya sa kanila ang isang bagay na matagal na nilang sinadyang hindi tingnan. Hindi gumalaw si Maya. Itinuro lamang niya ang mahabang trapiko na walang katapusan gamit ang kanyang daliring may bahid pa ng dugo. Walang sigaw, walang sumabog na emosyon. Tanging isang simpleng kilos, ngunit mabigat na parang pasanin ang buong lungsod na naipit dito. Sa harap niya, daan-daang sasakyan ang nakaparada ng tahimik. Umiiyak ang mga bata sa likurang upuan. Pumikit ang mga ina. Yumuko ang mga trooper ng tricycle, at ang mga opisyal na dapat sanang maglingkod ay nasa likod ng mga itim na salamin, hindi nakikita, hindi naririnig. Hindi nanisi si Maya. Ipinakita lamang niya na para bang gusto niyang makita ng lahat, hindi ito tungkol sa isang truck na humaharang. Ito ay tungkol sa kung sino ang itinuturing na karapat-dapat bigyan ng pansin. At sa gitna ng lalong bumibigat na katahimikan, nagsalita siya, hindi sa malakas na boses, kundi sa isang presensyang hindi maaaring baliwalain. Saan ako dapat tumabi? Mahina niyang sabi, na para bang nagtatanong sa hangin. Saan ang daan para sa mga mamamatay na? Walang sumagot, tanging ang tunog ng mga makinang namatay at ang alikabok na patuloy na umiikot. Nagkatinginan ang mga pulis, nalilito, galit, ngunit hindi kayang sirain ang sagot na iyon. Dahil tama siya. Walang ibang daan. Walang bangketang sapat ang lapad, walang eskinita na kayang daanan. Ang kalsadang ito ang tanging daan, at kung tatabi siya, hindi makakarating ang mga gamot na iyon. Hindi inom ng antibiotics ang mga batang iyon. Hindi makakatulog ng mahimbing ang mga inang iyon. At sila, ang mga pulis na nag-escort sa opisyal, ay hindi kailanman malalaman. Dahil hindi sila kailanman tumingin. Hindi humingi ng awa si Maya. Hiningi lamang niya ang pinakasimpleng katarungan na ang parehong daan ay dapat na madaanan ng mga mahihina bago bigyan ng prioridad ang mga makapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tanong ang nakabitin sa mainit na hangin, kung hindi ngayon, kailan?
Kung hindi sa pamamagitan niya, sino pa? Nagtawanan sila. Isang tawang malakas, magaspang, walang pakiramdam. Isang tawang isinilang mula sa paniniwala na ang kapangyarihan ang lahat, na ang isang babaeng mailumang truck at dugo sa pisngi ay hindi karapat-dapat humingi ng anuman. Ang tunog ng tawa ay umalingaw-ngao sa pagitan ng mga naipit na sasakyan, humihiwa sa katahimikan na parang isang patalim na humihiwa sa katotohanan. Itinaas ng isang pulis ang kanyang balikat habang nagsasabi, "Pangit na salamin ang truck, hihingi pa ng bayad." Akala mo ba palengke to? Nanch asar ang isa pa, tiketan ka dahil sa pagharang sa opisyal, hindi dahil nagdadala ka ng gamot. Nagtawanan silang muli na tila ang biro na iyon ay nagbura sa lahat ng katatapos lamang mangyari. Ang dugo, ang basag na salamin, ang trapikong naging simbolo, at isang babaeng nakatayo sa gitna ng daan ng walang takot. Ngunit hindi na tinag si Maya. Hindi siya nagalit. Hindi siya umiyak. Tahimik lamang siya, at ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa sa lahat ng tawang iyon. Dahil alam niya, hindi sila tumatawa dahil nakakatawa. Tumatawa sila dahil sa takot. Takot na ang katotohanang dala niya ay maaaring makahawa. Na ang isang taong matapang ay maaaring magpaalala sa libu-libong nananahimik. Hindi ninyo alam kung sino ang inyong kinakaharap, mahinang sabi ni Maya. Hindi mataas ang kanyang boses, ngunit malinaw itong narinig sa gitna ng biglang huminang ingay. Hindi ninyo alam na sa likod ng mga gamot na ito, may isang sanggol na hindi pa umiinom ng antibiotics sa loob ng 3 araw. May isang lolo na nangangailangan ng insulin, at isang inang umiiyak dahil hindi makahinga ang kanyang anak. Tinitigan niya sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay hindi humuhusga, nagpapaalala lamang. Nag-escort kayo ng opisyal, ngunit hindi kayo kailanman nag-escort ng buhay. Sumusunod kayo sa utos, ngunit hindi kayo kailanman nagtanong para kanino. Huminto sandali ang tawa. Sandali lamang, ngunit sapat na para manginig ang hangin. Dahil sa likod ng lahat ng uniforme at sandata, mayroong isang bagay na hindi nila kayang patahimikin, ang katotohanang hindi humihingi ng pahintulot na dumating, at iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang truck na hindi tumatabi. Patuloy pa ring itinuturo ni Maya ang dugo sa kanyang pisngi, na tila hindi ito isang sugat, kundi isang ebidensya na ang katotohanan ay maaaring dumugo, ngunit hindi kayang patahimikin. Bayaran ninyo muna ang salamin, muli niyang sabi, mahina ngunit matatag, na parang isang taong inuulit ang isang dasal na hindi kailanman nabigo. Walang sumabog na emosyon, walang sigaw, tanging isang simpleng hiling, ngunit humihingi ng pinakapangunahing katarungan na ang pinsalang nangyari dahil sa karahasan ay dapat kilalanin. Tinitigan siya ng pulis na iyon na para bang nagsasalita siya sa isang banyagang wika. Baliw ka. Pangit na salamin ng truck, hihingi pa ng bayad, sabi niya habang sinisipa ang gulong gamit ang kanyang makintab na sapatos na katad, na tila ito ay isang basurang dapat linisin. Ngunit hindi na tinag si Maya. Hindi siya sumagot ng mga bagong salita. Tinitigan lamang niya ito. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, hindi malungkot, kundi malinaw na parang tubig sa ilog na dumadaloy sa ibabaw ng mga bato. Ipinapakita ang daang dapat sanang tahakin, kahit na ang lahat ay pinipiling maglakad sa gilid. Sa paligid nila, mas lalong yumuko ang mga mamamayan. Pumikit ang mga bata. Hinila ng isang ina ang kanyang anak sa likuran, bumulong, "Huwag kang tumingin, anak. Baka madamay ka pa." Ngunit wala itong pakialam kay Maya. Alam niya na kung susuko siya ngayon, bukas ay susuko siyang muli, at isang araw, susuko siya hanggang sa wala nang matirang dapat ipagtanggol. Humakbang siya pasulong, isang hakbang, isa lamang. Ngunit sapat na iyon para umatras ng kalahating hakbang ang 7 pulis, na tila ang kanilang mga katawan ay naunang nakaramdam bago ang kanilang isipan. Kung hindi kayo magbabayad, sabi niya, dadalhin ko ito sa korte, at dadalhin ko rin ang mga pangalan na inyong inieskortan. Ang pangalan sa loob ng mamahaling sasakyan na iyon. Hindi mataas ang boses na iyon, ngunit umalingaw ito na parang isang kulog na kararating lamang sa di kalayuan, hindi pa bumabagsak, ngunit nagpapayanig na sa lupa. At sa gitna ng katahimikang biglang bumalot sa daan, isang bagay ang malinaw, hindi na siya isang babaeng nagdadala ng gamot. Siya ay isang paalala. At ang paalala ay hindi kayang wasakin sa pamamagitan lamang ng isang basag na salamin. Tumalikod si Maya.
Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, na parang isang babaeng binilang na ang bawat segundo mula umaga at ngayon ay dumating na sa puntong hindi na maiiwasan. Naglakad siya palampas sa mga katawan ng mga pulis na nakatayo pa ring tulala, palampas sa mga sasakyang naipit, palampas sa mga mamamayang pumipikit. Lahat ay tahimik, na para bang ang mundo ay nagpipigil ng hininga. Hindi siya lumingon, hindi bumilis, hindi bumagal, naglakad lamang, na tila alam na alam niya kung saan siya pupunta. At sa dulo ng daan, sa likod ng itim na salamin na humaharang sa paningin, mayroong isang makintab na mamahaling sasakyan na may maliit na watawat ng Pilipinas sa bumper at mga kortinang sarado. Huminto siya sa harap ng pinto na iyon, hindi kumatok, hindi sumigaw, huminga lamang ng malalim na para bang hinihila ang lahat ng natitirang katapangan mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. At pagkatapos, hinila niya ang hawakan ng pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob, isang babae ang nakaupo ng perpekto, damit na gawa ng sikat na taga-disenyo, buhok na maayos na nakapusod, matingkad na pulang lipstick, at isang maliit na salamin sa kanang kamay na inaayos ang kanyang kilay. Sa tabi niya, isang mamahaling bag ang nakasabit. At sa labas ng bintana, ang usok mula sa truck ni Maya ay umaakyat pa rin. Hindi nagulat ang babae, hindi nagalit. Tinitigan lamang niya si Maya sa pamamagitan ng salamin na para bang siya ay isang tindera na biglang pumasok ng walang paanyaya. Walang sinabi si Maya. Tumayo lamang siya sa pinto, hinahayaan ang liwanag ng araw na humati sa marangyang espasyo na iyon, ipinapakita ang kahungkagan sa loob nito. Isang kahungkagan na hindi napupuno ng pagmamalasakit, kundi ng kayabangan lamang. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya, hindi ito tungkol sa gamot, hindi ito tungkol sa truck. Ito ay tungkol sa kung sino ang itinuturing na karapat-dapat bigyan ng daan. At ang babaeng ito, na may perpektong buhok at hindi kumukupas na lipstick, ay ang simbolo ng lahat ng nakalimot na. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para wasakin ang buong ilusyon. Sa loob ng mamahaling sasakyan na iyon, ang malamig na hangin ay kumakalat mula sa aircon na marahang umuugong. Ang bango ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng katad ng upuan. Ang babae sa loob ay mukhang kalmado, na para bang nasa isang ordinaryong paglalakbay lamang mula sa isang kaginhawaan patungo sa isa pa. Ang kanyang makinis na kamay ay hawak pa rin ang maliit na salamin, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kilay na nais niyang gawing perpekto. Hindi man lang siya lumingon nang bumukas ang pinto, na tila ang presensya ni Maya ay isang maliit na abala lamang, na parang isang alikabok na madaling baliwalain. Ngunit hindi umalis si Maya. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang katawan ay puno ng alikabok at dugo, ang kanyang gusot na damit ay isang malaking kaibahan sa makintab na loob ng sasakyan. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at marahang hinila ang kamay ng babae palayo sa salamin. Hindi nang may karahasan, kundi nang may katiyakan, na parang isang taong gumigising sa isang tao mula sa isang napakahabang panaginip. Sa wakas, tinitigan siya ng babae, ang kanyang tingin ay walang emosyon. Hindi takot, hindi galit. Bahagyang inis lamang, na parang isang taong ginising sa gitna ng siesta. Sa likod ng kanyang maayos na mukha, walang pagkakasala, walang hiya. Nagtanong lamang siya, anong kailangan mo? Ngunit ang kanyang boses ay hindi tunay na nagtatanong. Sa labas, pinigil ng mga mamamayan ang kanilang hininga. Tahimik ang mga pulis, nalilito kung ano ang dapat gawin. Tinitigan siya ni Maya sandali at pagkatapos ay hinila ang kurtina ng bintana ng sasakyan, ipinapakita sa madlang naipit ang babaeng abala sa pagpapaganda habang ang itim na usok mula sa nasusunog na truck ay umaakyat sa likuran. Sa kanyang mga kamay, walang mahahalagang dokumento, walang misyon para sa sangkatauhan, tanging isang mamahaling bag at isang appointment sa isang salon. Doon, ang katotohanan ay nahayag. Ang mahigpit na konvoy na ito ay hindi para magligtas ng buhay, kundi para ihatid ang asawa ng isang opisyal sa salon. At sa nakakabinging katahimikan na iyon, hindi na kailangang sumigaw ni Maya. Sapat na nahayaan ang mundo na makita kung sino ang itinuturing na mahalaga ng kapangyarihan. Lumingon si Maya sa karamihan, sa mga mukha na naipit sa likod ng mga salamin ng sasakyan, sa mga batang nakatingin mula sa likurang upuan, sa mga inang mahigpit na yumayakap sa kanilang mga lumang bag. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit umalinggaw ito na parang isang kulog na kagigising lamang sa langit. Ito ang dala ninyo, sabi niya.
Ang kanyang kamay ay iniabot papasok sa mamahaling sasakyan, itinuturo ang babaeng nagpapaganda, na para bang siya ay isang ebidensya sa isang hindi nakikitang paglilitis. Asawa ng opisyal na pupunta sa salon, inieskorta ng 7 pulis. Huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay umikot sa 7 pulis na nakatayo pa ring tulala. Sabi ninyo, mahalaga ito. Sabi ninyo, kailangan kong tumabi dahil may prioridad. Paano naman ang mga gamot para sa mga biktima ng baha? Hindi ba sapat na mahalaga? Dahil ang nagdadala ay isang babae lamang na may lumang truck. Natahimik ang mga mamamayan sa paligid. Ang ilan ay yumuko. Kinuyom ng isang lalaki ang kanyang kamao sa likod ng manibela. Tinakpan ng isang maliit na bata sa likurang upuan ang kanyang bibig, na tila natatakot na kung magsalita siya, ay lalo lang lalala ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may nagsimulang kumulo. Hindi galit kundi kamalayan. Ang kamalayan na sa matagal na panahon, hinayaan nilang tratuhin ang luho na parang pangangailangan, habang ang pagdurusa ay tinitingnan bilang isang pasanin. Na ang sirena ay maaaring gamitin hindi para magligtas, kundi para pabilisin ang pag-aayos ng buhok. Na ang kapangyarihan ay hindi na nangangalaga, kundi naglilingkod lamang sa sarili. At si Maya, na may dugo sa pisngi at isang boses na hindi nanginginig, ay naging isang salamin para sa lahat ng matagal na nilang binaliwala. At sa gitna ng usok, init, at trapiko, isang bagay ang malinaw, ngayong araw, hindi ito tungkol sa kung sino ang mali sa daan, kundi tungkol sa kung sino pa ang may puso sa gitna ng isang bayang lalong nakakalimot. Nakatayo pa rin si Maya sa harap ng mamahaling sasakyan. Ang kanyang kamay ay hindi pa bumababa mula sa pagturo sa babae. Ang hangin ay tila mabigat na parang bago bumuhos ang ulan pagkatapos ng mahabang tag-araw. Ngunit walang nagsasalita. Hindi ang mga pulis, hindi ang opisyal, hindi ang mga mamamayan. Tanging ang ihip ng hangin na nagdadala ng itim na usok mula sa nasusunog na truck, dahan-dahang lumalayo. At sa katahimikang iyon, muling nagsalita si Maya, hindi para umatake, kundi para magpaalala, na parang isang gurong nagsasalita sa kanyang mga estudyanteng nakalimot. Ito ang dala ninyo. Ito ang mas mahalaga kaysa sa mga gamot para sa mga biktima ng baha. Naghihintay sila ng antibiotics, insulin, dextrose, at kayo'y abala sa pag-escort sa isang taong gustong magpakulot ng buhok. Hindi mataas ang kanyang boses, ngunit tumusok ito ng malalim, lampas sa mga uniforme, lampas sa mga madilim na salamin, lampas sa mga pusong matagal ng binalot ng protokol at posisyon. Isa sa mga pulis, ang pinakamataba at pinakagalit mula pa sa simula, ay humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay namumula, magaspang ang kanyang paghinga, ang kanyang mga mata ay naniningkit na parang isang hayop na nakakaramdam ng banta. Hindi siya sumagot sa pamamagitan ng lohika. Sumagot siya sa pamamagitan ng karahasan. Sa isang malakas na tulak sa dibdib ni Maya, bumagsak siya sa mainit na aspalto. Malakas ang pagbagsak ng kanyang katawan. Agad na nagasgas ang kanyang mga kamay at tuhod. Napunit ang kanyang balat. Nagsimulang dumaloy ang dugo na may kasamang alikabok. Ngunit hindi sumigaw si Maya. Tinitigan lamang niya ang maputlang asul na langit na para bang nagtatanong, hanggang kailan? Hanggang kailan kailangang yumuko ang katotohanan sa isang bulag na kapangyarihan? Sa paligid niya, pumikit ang mga mamamayan. Hinila ng isang ina ang kanyang anak sa kanyang yakap. Pinaikot ng isang trooper ng tricycle ang kanyang motor at umalis. Hindi sila nagtanggol. Nananahimik lamang sila, isang katahimikang naging pakikipagsabuatan. Ngunit kahit nasugatan ang kanyang katawan, hindi bumagsak si Maya. Dahil sa kanyang pagbagsak, doon siya bumangon bilang isang simbolo. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil nanatili siyang nakatayo, kahit na ang mundo ay pinipiling lumuhod. Pagkatapos, kinuha ng isa sa mga pulis ang isang maliit na pusporo, sinindihan ito na parang isang apoy ng pag-asa na kailangang agad na patayin. Dahan-dahan siyang naglakad sa gilid ng truck ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi, na tila ang mga gamot na iyon ay isang hadlang sa kanilang kayabangan. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang apoy sa tumagas na gasolina mula sa nasirang tangke ng truck. Sa isang iglap, kumalat ang apoy, ang pulang ningas ay dumila sa pader ng truck, at pagkatapos ay gumapang pataas, sinunog ang mga tali, tinupok ang mga karton, at winasak ang lahat ng nasa loob.
Isang makapal na itim na usok ang umakyat sa langit, bumuo ng isang ulap ng pighati na nakikita mula sa malayo. Walang gumalaw, walang sumubok na patayin ang apoy. Lahat ay nanonood lamang, na tila ang pagsunog na iyon ay hindi isang krimen, kundi isang karapat-dapat na parusa para sa isang babaeng naglakas loob na manghamon. Ang mga gamot na dapat sanang magligtas ng buhay, mga gamot sa lagnat, dextrose, gamot sa sugat, bakuna para sa mga sanggol, lahat ay nasunog at naging itim na abong lumilipad sa mainit na hangin. Ang mga karton ay isa-isang gumuho, nasunog bago pa man umabot sa lupa. Ang amoy na nasusunog na plastik ay masangsang, humahalo sa isang hindi nakikitang amoy ng kamatayan. Hindi sumigaw si Maya. Tinitigan lamang niya ang apoy na iyon. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi pumatak dahil sa takot o sakit. Umiiyak siya dahil ang mga sanggol sa evacuation center ay matutulog ngayong gabi ng walang gamot. Dahil ang mga inang iyon ay kailangang tingnan ang kanilang nanginginig na mga anak ng walang magawa. Dahil lahat ng iyon, lahat ng pag-asang dala niya, ngayon ay abo na lamang na tinatangay ng hangin. At sa gitna ng lumalaking apoy, napagtanto niya, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pagsunog sa truck, kundi ang pagsunog sa tiwala na posible pa rin ang katarungan. Hindi umiyak si Maya na parang isang talunan. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha, walang tunog, walang drama, tanging isang maliit na agos mula sa mga mata ng isang babaeng alam na ang pagkatalo ngayong araw ay hindi sa kanya, kundi sa sangkatauhan mismo. Tumayo siya sa gitna ng itim na usok. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ang kanyang damit ay punit-punit, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nanatiling buo. Ang kanyang sugatang kamay ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng kanyang damit, na para bang pinipigilan ang sarili na tumakbo sa apoy, na sumigaw sa langit, na magmakaawa para sa isang himala. Dahil alam niya, ang himala ay hindi nagmumula sa langit, nagmumula ito sa mga kamay ng taong gustong gumawa ng tama. At ngayong araw, ang mga kamay na iyon ay nagsunog ng pag-asa, hindi nagtayo nito. Tinitigan niya ang apoy na ngayon ay dumidila sa langit, at sa kanyang puso, nangako siya, kung namatay ang gamot na ito ngayon, kailangang mas lalong mabuhay ang katotohanan. Umiyak siya hindi dahil nasunog ang kanyang truck, hindi dahil duguan ang kanyang pisngi, o dahil sugatan ang kanyang mga tuhod. Umiyak siya dahil sa isang tolda sa evacuation center, hindi kalayuan dito, isang maliit na bata ang iiyak sa yakap ng kanyang ina ngayong gabi, walang antibiotics, walang tulong, tanging isang lagnat na patuloy na tumataas. Umiyak siya dahil sa isang nayon na paralisado ng baha. Isang lola ang hihinga ng kanyang huling hininga nang hindi nakakatanggap ng gamot sa sakit na dapat sanang dumating ngayon. Ang kanyang mga luha ay mga luha para sa mga walang boses. Para sa mga itinuturing na maaaring maghintay habang ang iba ay kailangang umalis agad. At sa gitna ng trapiko ngayon ay nababalot ng usok ng pighati, hindi na si Maya isang babaeng naghahatid ng gamot. Siya ay naging isang ina sa lahat ng hindi na iligtas ngayong araw. Isang inang hindi kayang yakapin ang kanyang mga anak, ngunit kayang tingnan ang sunog na ito ng may bukas na mga mata, nang hindi lumilingon. Dahil minsan, ang tanging paraan para parangalan ang mga nawala ay ang hindi pagpapanggap na hindi sila kailanman umiral. Patuloy na dumila ang apoy, kinakain ang mga natitirang bahagi ng truck na hindi na maililigtas. Kahoy, metal, plastik, lahat ay nasunog, kasama na ang mga kahon ng gamot na dapat sanang maging ilaw para sa mga naipit sa dilim. Ang itim na usok ay umakyat ng mataas na parang isang higanting kamay na humihila sa langit pababa, binabalot ang daan ng isang tunay na pighati. Ang mainit na hangin ay nanginig, ipinapakita ang anino ng mga katawan ng mga pulis na nagtatawanan malapit sa apoy, na tila ito ay isang tagumpay. Isang tagumpay laban sa isang babaeng naglakas loob na magsalita, na tumangging sumuko, na tumayo kahit na gusto siyang pabagsakin ng mundo. Ngunit hindi sila tiningnan ni Maya. Tinitigan lamang niya ang apoy na iyon, na para bang maihinahanap sa gitna ng abo, marahil ang mga dasal na hindi pa nakakarating, marahil ang pag-asang maaari pang mailigtas mula sa mga baga. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsimulang gumalaw. Hindi pa atras, hindi sumusuko. Tumayo siya ng tuwid. Ang mga sugat sa kanyang mga tuhod at kamay ay masakit, ngunit wala siyang pakialam. Dumadaloy pa rin ang kanyang dugo, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang bagay, isang galit na hindi sumasabog,
kundi namumuo na parang lava sa loob ng isang bundok na matagal nang natutulog. Tinitigan niya ang mga pulis na iyon na nagtatawanan pa rin, na nakakaramdam pa rin ng lakas, na naniniwala pa rin na ang karahasan ang batas. At sa kanyang malalim na katahimikan, napagtanto ni Maya, hindi na siya isang trooper ng truck. Siya ang parusa para sa mga maling gumagamit ng kapangyarihan. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak na parang isang anino na hindi maiiwasan. At nang tumayo siya sa gitna ng kanilang bilog, ang kanyang mga mata ay hindi galit, kalmado lamang, sobrang kalmado, na parang isang taong alam na ang sandaling ito ang magiging simula ng isang bagay na hindi na mababawi. Sumalakay si Maya hindi sa pamamagitan ng sigaw, hindi sa pamamagitan ng pagmumura, kundi sa pamamagitan ng mga galaw na tumpak, kalmado at nakamamatay. Ang kanyang payat na katawan ay naging isang maliit na bagyo sa gitna ng mainit na aspalto. Ang kanyang kamao ay tumama sa panga ng unang pulis bago pa man ito makalingon. Ang kanyang sipa ay tumama sa tuhod ng pangalawa hanggang sa bumagsak itong umuungol. Ang isang walis ng paa ay nagpatumba sa matabang katawan ng pinakayabang, sumubsob ang mukha nito sa alikabok na may kasamang abo ng kanyang truck. Isa-isa silang bumagsak, hindi na parang mga sundalong natalo, kundi na parang maliliit na tirano na sa wakas ay gumuho dahil sa isang hindi inaasahang katapangan. Walang tunog ng baril, walang utos, tanging ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa aspalto, humahabol na hininga, at isang katahimikang lumalaki sa gitna ng mga saksi. Ang mga mamamayang kanina'y pumipikit ay ngayon nakadilat ng malaki. Tumigil sa pag-iyak ang mga bata. Isang matandang lalaki sa bangketa ang nagbaba ng kanyang sombrero at tumayo. Dahan-dahan, mula sa gitna ng trapikong dating puno ng takot, lumitaw ang isang sigaw. Hindi isang malakas na sigaw ng tagumpay, kundi isang maliit na palakpak na nagsimula sa isang ina, pagkatapos ay sa isang trooper ng tricycle. Pagkatapos ay sa isang nagtitinda, at pagkatapos ay sa dose-dosenang tao na ngayon lang napagtanto, hindi sila nag-iisa. Na sa matagal na panahon, ang kanilang takot ay masisira lamang ng isang taong maglalakas loob na magsimula. At si Maya, na may dugo sa mukha, mga sugat sa tuhod, at isang kontroladong galit, ang naging mitsa. Ang palakpak na iyon ay hindi nagpatigil sa apoy, hindi nagbalik sa mga gamot, ngunit nagbalik ito ng isang bagay na mas mahalaga, ang paniniwala na ang katarungan ay maaari pa ring isilang kahit sa pinakamadilim na tanghali. Sa gitna ng usok at init, sa unang pagkakataon sa araw na iyon, muling naramdaman ng mga tao na sila'y tao. Hindi pa man nakakahinga si Maya, isa pang tunog ng sirena ang papalapit, sa pagkakataong ito, iba. Mas kalmado, mas matatag. Dumating ang isang patrol car, hindi para mag-escort ng opisyal, kundi para hulihin ang mga nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Bumukas ang pinto, bumaba ang mga pulis na nakaunipormeng asul. Seryoso ang kanilang mga mukha, sinusukat ang kanilang mga galaw, walang karahasan. Tinali nila ang mga kamay ng 7 pulis na nakahandusay at bugbog sarado sa mainit na aspalto. Isa sa kanila, nanginginig ang boses, ay nagtanong ng mahina, "Sino ka ba talaga?" Hindi agad sumagot si Maya. Tinitigan lamang niya ito, hindi nang may paghihiganti, hindi nang mayabang. Pagkatapos ay mahinang nagsalita, "Isa akong atleta, guro ng martial arts. At ngayon, isa lamang akong babae na nagdadala ng gamot para sa mga nangangailangan." Natahimik sila. Umiyak ang isa sa mga pulis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya. Hiya na winasak nila ang isang bagay na mas dakila pa kaysa sa kanilang sariling pagmamataas. Sa korte, ilang linggo pagkatapos, dumating si Maya hindi bilang akusado, kundi bilang pangunahing saksi. Kumalat ang mga litrato, ang nasusunog na truck, ang dugo sa kanyang pisngi, ang asawa ng opisyal sa mamahaling sasakyan, at ang mga mukha ng mga pulis na ngayon ay nakayuko. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang mga katotohanan ay mas malakas magsalita kaysa sa anumang retorika. Ibinaba ng hukom ang hatol, ang 7 pulis ay sinibak sa serbisyo. Ang asawa ng opisyal ay pinatawan ng parusa dahil sa pag-abuso sa pasilidad ng gobyerno, at ang kanyang asawa, isang mataas na opisyal, ay pansamantalang sinuspinde habang naghihintay ng mas malalim na investigasyon. Ngunit para kay Maya, ang tagumpay ay hindi sa parusang ipinataw.
Ang kanyang tagumpay ay nasa mga mukha sa evacuation center na sa wakas ay nakatanggap ng gamot mula sa isang kapalit na truck, sa mga batang muling tumatawa sa ilalim ng mga tolda, sa tiwala ng lipunan na dahan-dahang nanunumbalik. At nang muli siyang magmaneho ng isa pang truck sa parehong daan, wala nang naglakas loob na humarang sa kanya. Dahil alam na ngayon ang daan na iyon, sa likod ng manibela, mayroong isang babae na nagdadala ng higit pa sa kargamento. Nagdadala siya ng katarungan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa katapangan. Ito ay tungkol sa isang babae na piniling maging boses para sa mga walang boses. Kahit na pinili ng mundo na manahimik, pinatunayan niya na ang katarungan ay hindi isang regalo mula sa kapangyarihan